Mr. Silent Channel. Kabanata 1021 hanggang 1030 Katatakutan. Nakakatakot. Ang pinakamataas na Kadra, si Komodo na may pilak na buhok, ay nakilala ang artificial na Diyos na si Lord Rennie. Nang makita niya ang artificial na Diyos, mabilis na sumaludo si Komodo. Oo. Bahagyang tumanggo lang ang artificial God na si Rennie na walang ekspresyon. Kung tutusin, wala kang mararamdaman na pagbabago sa emosyon mula sa kanya. Isa lamang siyang nilalang na ganap na isinilang upang makumplito ang gawain, magsisimula na ang plano. Okay. Nakaayos na ang silver hair bago dumating ang artificial na Diyos na si Lenny. Matapos suriin ang lahat, direktang sinabi niya, handa na ang lahat, magsisimula na kami ngayon. Kaya, ang mataas na Noble Fleet Command Ship ay umalis sa fleet at tumungo sa lupa ng mag-isa. Habang papunta sa New Earth, tiningnan ng matataas na Noble ang larawan na nakadisplay sa holographic projection at nakasimangot, may Zerg King species sa harap natin. Dapat itong ipadala ni Hong Dali. Medyo nakakagulo. Bagamat ang King species ay mukhang maganda, hindi ito nagbibigay ng malaking banta sa fleet ng matataas na ranggo na mga maharlika, ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ng lahat, ang Komodo ay mayroon lamang isang mothership na darating. Kaya't ang pagharap sa King species ay talagang isang mahirap na bagay. Zerg. Ang artificial na Diyos na si Rennie, na nakatayo sa isang tabi, ay napakatahimik na tumugon, ngunit ang kanyang sinabi ay nagpapahina sa mga tao, haharapin ko ito. Aniya at naglakad patungo sa daanan. Di nagtagal, lumitaw ang isang figure na napakaliit sa universo sa holographic projection. Ang figure ay 1.7 metro lamang ang taas, ngunit ang kanyang kaaway, ang King of Zerg species, ay daan-daang kilometro ang haba. Ito ay eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng isang langgam at isang elepante. Ngunit sa hindi inaasahan, nang ang lahat ay nakatitig sa imahe ng artificial na Diyos na si Lenny, sa pag-aakalang gagamit siya ng ilang mga sandata tulad ng mga impact cannon, ang artificial na Diyos na si Lenny ay sumugod lang sa Zerg sa isang kisap mata. Malakas na tinamaan ng suntok ang ulo ng hari. Bang, sa gitna ng universe. Sa orihinal, ang tunog ay hindi may padala, ngunit ang suntok na ito. Ngunit ito ay tumutunog sa puso ng halos lahat. Ang lahat ay nakakita lamang ng ulo ng Zerg King species, at ang isang alon na parang bato na itinapon sa tubig ay kumalat mula sa ulo ng King species hanggang sa buong katawan. Ang mga ripple ay kumalat ng napakabilis. Nang kumalat ito sa buong katawan ng King species, ang buong katawan ng King species ay nagsimulang magkapira-piraso, at sa wakas ay naging isang piraso ng pulbos at tuluyang nawala sa universo. Napatulala ang lahat. Walang makakaisip na may ganoong nakakatakot na nilalang, isang suntok lang. Nakapatay lang ng Zerg King species. Alam mo, ang King species ay isang malakas na pag-iral ng lahi ng Zerg laban sa Stellar Mothership, at namatay siya sa ganoong suntok. Grabe. Masyadong makapangyarihan. Tulad ng inaasahan sa isang Diyos na gawa ng tao. Sa pagkakataong ito, si Yinfa at ang iba pang 10 nangungunang Kadra ay lubos na kumbinsido, maging si Bin Hong, na laging gustong matulog. Lahat sila ay naging masigla kaagad, "Oh Diyos ko, ang suntok na ito ay masyadong malakas, hindi ba? Huwag mong labanan si Hong Dali noon at patayin si Hong Dali ng isang suntok." Posible naman. Seryoso din ang hitsura ng silver-haired, mukhang may kailangan tayong ipaliwanag. Kung hindi, papatayin si Hong Dali sa isang iglap at tatakas ang Golden Emperor Gu, na lubos na magpapadepress sa kanya. Ang dahilan kung bakit matagal na silang nag-aaway ni Hong Dali ay para hindi mahuli ng buhay si Hong Dali at kontrolin siya. Gintong Emperador Gu. Paano kung napatay si Hong Dali ng isang suntok? Kung gayon ang lahat ng pagsisikap na ginawa noon ay magiging walang kabuluhan. Habang nag-uusap, ang artificial na Diyos na si Lenny ay bumalik at sinabing, nakaharap. Ang isang suntok ay sapat na upang patayin ang isang King species. Hindi nagbago ang ekspresyon ng artificial na Diyos Lenny. Parang ang lahat ng ito ay kumakain at umiinom lamang. Ngayon sa napakalakas na pag-alalay ni Rennie, halos sigurado ang silver hair na sa pagkakataong ito, tiyak na mapipilitan niya si Hong Dali na iuko ang kanyang ulo. Kaya hinawakan niya ang kanyang baba, ngumiti, at pagkatapos ay sinabi, "Okay, kung gayon, simulan na natin ang ating plano." "Well, nga pala, Master Rennie," sabi niya, tumingin kay Rennie, at sinabi, "Dahil napakalakas mo, kapag nakipag-away tayo kay Hong Dali, mangyaring maging malumanay at huwag mong talunin siya hanggang mamatay. Kung siya ay mamatay, ang aming plano ay masisira." Okay. Bahagyang tumanggo si Rennie sa kapumikit. Ang nakaraang labanan ay hindi talaga nagdulot sa kanya ng maraming lakas. Sa kabaligtaran, siya ay wala sa isang nagyelo na estado, at karamihan sa kanyang lakas ay ginugol sa pagkontrol sa kanyang sariling lakas. Kung tutusin, masyado siyang makapangyarihan at madaling magalit. At ito ang dahilan kung bakit bihirang magpadala sa kanya ang mga matataas na maharlika upang magsagawa ng mga gawain. Kung hindi dahil sa pagkatuklas ng kamusmusang Golden Emperor Gu, ang artificial na Diyos na si Rennie ay hindi na sana matuno sa pagkakataong ito. Well, dahil pumayag si Lord Rennie, gamaan ang loob ko.
Si Silver-haired ay tumanggo na may kasiyahan. Bagamat napakalakas ng kapangyarihan ni Lenny, sa kabutihang palad, isang pangwakas na kasunduan ang idinagdag sa kanya nang siya ay nilikha at itinanam sa kanyang utak. Ibig sabihin, dapat mong sundin ang utos ng matataas na Maharlika. Sa katunayan, kung iisipin mo, kung ang isang lalaking kasing kapangyarihan niya ay talagang nagrebelde, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Okay, everyone, humanda, tumingin si Silverhair sa bagong lupa na papalapit ng papalapit sa holographic projection, at nakangiting sinabi, malapit na tayong makarating sa destinasyon, lahat, maghanda para lumaban, hahaha. Bagong lupa. Sinundan ni Hongdali ang mga tao sa paligid niya, na lahat sila ay nagsasanay sa tore ng buhay. Nakaharap sa top level na space fleet, natural na hindi mapabayaan ni Hongdali ang kanyang pagbabantay. Ngayon ang bagong daigdig ay napapaligiran ng bagong king species. Ang Stellar 5th level mothership ng high-level fleet ay may makapangyarihang pangunahing baril, ngunit kung tutusin, hindi ito maaaring barilin ng kusa, at kapag nakapasok na sila sa hanay ng New Earth, uutusan ni Hongdali ang True King Seed at Golden Emperor Guna Hamarang. Sa madaling salita, ang kaligtasan ng bagong lupa ay dapat tiyakin anuman ang mangyari. Kung pag-uusapan, talagang milagroso ang epekto ng tore ng buhay. Gaano man kalubha ang pinsala sa mga alipores ni Hongdali, hanggat hindi sila patay o may kapansanan, ang ilang simpleng pinsala sa laman ay maaaring gumaling sa loob ng ilang oras. Sa ganitong pagtitiwala, masasabing mabilis ang pag-unlad ng paglilinang na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang pinakakinatatakutan ng mga tao kapag ang pagsasanay ay pinipilit ang mga kalamnan o buto, kaya ang intensity ng pagsasanay ay hindi magiging sobrang karga. Pero iba na ngayon. Sa tore ng buhay, kahit paano ka magsanay, walang magiging problema. Ang mga katangian ng bawat isa ay tumaas ng 12-12 puntos sa loob lamang ng ilang araw kung isasama mo ang mga aso. Leg halo, tapos lampas 100 na. Bilang resulta, noong nagsasanay ang lahat noong araw na iyon, biglang sa universo, nagpadala ng pinakabagong alarma ang mga bagong evolved na reconnaissance bug ng Hongdali mayroong isang stellar 5th level mothership na lumilipad patungo sa lupa. At isang king species ang napatay ng hindi kilalang armas. Isang mothership lang. At nakapatay ka ng king species. Bahagyang kumunat ang noo ni Hongdali pagkatapos matanggap ang balita, at tumingin kay Ji Zining na nanonood sa lahat ng pagsasanay, Sister Zining, parang isang star 5 lang ang pinadala nila na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Isa lang, pinag-isipan ito ng mabuti ni Ji Zining, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, dapat ay narito ito para magpadala ng mensahe. Tiyak na, sa lalong madaling panahon, ang lahat ng holographic projection sa buong bagong lupa. Nauwi sa parehong eksena ang lahat, at muling lumitaw sa harap ng lahat ang mukha ni Komodo na gustong masampal. Hongdali, matagal nang hindi nagkikita. Well, nandito ako sa pagkakataong ito para sabihin sa iyo ang magandang balita. Tiningnan ni Hongdali at ng iba pa ang holographic projection na may seryosong ekspresyon. Palaging may ngiti sa labi ang lalaking may pilak na buhok, at kapag nagsabi siya ng magandang balita, tiyak na hindi ito maganda. Bueno, bago tayo magsimula sa negosyo, hayaan mo muna akong magpakita sa iyo ng isang larawan, pag-iinis ni Komodo. Ang larawan sa lalong madaling panahon ay nagbago, at hindi mabilang na matatandang tao ang lumitaw sa holographic projection. Ang mga matatandang ito ay may takot at takot sa kanilang mga mukha, at ang kanilang buong katawan ay nanginginig. Ito ay si Hongdali at ang iba pa ay natigilan. Di nagtagal, sumigaw ng malakas ang pinuno, ang mga bastos na iyon ay talagang banihag ang mga matatandang tao sa lumang lupa at ginamit sila bilang mga hostage. Tama na. Ang maput na grupong ito ng matataas na ranggo ay ng hostage. Hongdali, alam kong napakatigas ng iyong mga buto, hehe, kaya bilang regalo sa iyo, ang mga taong ito mula sa Earth ay nasa mothership na patungo sa iyong bagong Earth. Ngumiti si Komodo at sinabing, pero, may mga kondisyon din tayo para sa reciprocity. Alam ko rin na kung gusto mong ipagpalit ang napakaraming tao para sa iyo, ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Sinabi niya ito, Hongdali at iba pa. Nagkatinginan ng mga tao, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng Komodo. Tama si Komodo. Kung ang mga taong ito ay ipinagpalit sa Hongdali, tiyak na hindi ito gagawin ng New Earth. Bagamat ang mga matatandang ito ay may halos ilang milyon sa chips, maliwanag na hindi sila kasing lakas ng Hongdali. Kapag pinili ni Hongdali na makipagpalitan, ang New Earth ay hindi na magkakaroon ng anumang lakas upang labanan ang matataas na Maharlika, at tiyak na magiging mas malala pa ang katapusan. Sa makatuwid, ang mga hostage na ito ay maaaring maging karapat-dapat ayon sa mga kondisyon, ngunit kung gusto nilang makipagpalitan, hindi sila kwalipikado. Alam kong dapat mong sabihin ang pagkakaiba, kaya natural na hindi ako magiging tanga. Ngumiti si Komodo at sinabi, ang kondisyon namin ay mag-log on kami sa New Earth at makipaglaban sa iyo ng hayagan. Kung manalo kami, magiging napakahusay. Dali, sumama ka sa amin, at nangangako kaming hindi namin ikahihiya ang iba. Kapag natalo kami, ibabalik namin ang mga hostage na ito sa iyo.
Tungkol sa pagpatay mo noon sa matataas na ranggo at tatlong nangungunang cadre, pag-uusapan natin ito mamaya. Tumabi ang pinuno. Nakakunot ang noo, dahan-dahan niyang sinabi, kung maglakas loob silang magmungkahi ng isang landing operation, dali, dapat may mas malalakas silang tao na kayang makipaglaban sa iyo. Huwag kang pumayag. Tumango ang lahat sa paligid nila. How dare the other party dash to talk about landing operations without dealing with Hong Dalit Starry Night transformation? Lalo na noon, isang king species ang namatay nang hindi maipaliwanag. Dapat itong bantayan. Ngunit bago pa maipahayag ni Hong Dali ang kanyang posisyon, biglang ngumiti si Komodo at sinabing, syempre, maaaring hindi sapat ang kaunting chips. Paano ito? Di nagtagal, nagbago ang larawan sa holographic projection, at Hong nang makita ito ni Dali at ng iba pa, lahat sila ay lubos na natangay. Dahil kung ano ang ipinapakita sa holographic projection ay kung ano mismo ang hitsura ni Jiang Chenzo. Chapter 1022, para sa kapakanan ng Young Master, fuck him. Haha, Hong Dali, malamang na pamilyar ka sa magandang babaeng ito. Hinawakan ng silver-haired ang baba ni Jiang Chenzo gamit ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi, Galaxy Noble, Miss Jiang Chenzo. Well, narinig ko ang relasyon ninyong dalawa ay napakalapit, kaya makasigurado ka na walang sinuman sa ating mga tao ang humipo kay Miss Chenzo. Siyempre, sa tingin ko, dapat mong maunawaan ang sinasabi ko. Mabangis na sabi ni Hong Dali. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao kaya bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. Si Jiang Chenzo, noong nasa Galaxy Alliance Center siya, palagi niyang inaalagaan ang sarili. Sa mga salita ni Jiang Chenzo, si Hong Dali ang tanging mabuting kaibigan na talagang nakakausap niya. Isa lang. Ngunit ngayon, nahulog si Jiang Chenzo sa kamay ng kabilang partido. Sa tingin ko ang bargaining chip na ito ay dapat pa ring sapat na mabigat. Ngumiti si silver-haired, so, I think you will agree to my proposal. Then, as proof of your agreement, please send away all the Zerg around New Earth, at least on the way to our mothership. As a Star Knight, you should be fine with such a small matter, right? Okay lang kung ayaw mo, but in that case, Miss Chenzo's fate, at least there are not so good. Paanong hindi maintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin? Kung hindi ka sumasang-ayon sa kanyang mga kondisyon. Dali, si Tang Moxen at iba pa ay seryosong tumingin sa gilid, ano ang gagawin mo? Siyempre, fuck him. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga ngipin, Chenzo, kailangan natin siyang iligtas. Ngayong nakapagdesisyon na sila, nagkatinginan ang lahat at nagsabing, okay. Kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, ito ang lahat kay Hong Dali. Kung ang mga ito ay hindi nagpoprotekta. Kung gayon ang Hong Dali ay hindi na Hong Dali. Hindi nagtagal, ang kulay pilak na Komodo sa holographic projection ay tumango ng may kasiyahan, naramdaman ko ang iyong katapatan. Kaya bilang tanda ng aking paghanga sa mandirigma, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang impormasyon. Ang aming mga nangungunang cadre ay may kabuuang 10 tao, at ang pinakamalakas na si Lord Rennie. Bilang patas na tunggalian, makakahanap ka rin ng 10 tao, ibig sabihin, kabuuang 11 tao. Ang ibig kong sabihin ay napakasimple. Hanggang sa huling tao. Siyempre, sa panahon ng kompetisyon, kung ang isang partido ay hindi makayanan ang mga kahihinatnan ng pagkabigo, maaari itong direktang sumuko. Sa oras na ito, kitang-kita ang kahulugan ng silver hair maganda ang pagkakasabi niya, ngunit alam ito ng lahat. Ang pilak na buhok ay galing kay Chong Hong Dali. Ang isang Rennie ay tiyak na kapantay o mas malakas pa kaysa sa binagong Hong Dali. Alinman sa iba pang 10 nangungunang cadre ay pawang mga super henyo sa Demo Star Territory. Gaano man kalakas ang mga thug sa paligid ng Hong Dali, hindi sila ang pinakamagaling kalaban. Ngunit ang pag-alam ay pag-alam. Ang problema ay hindi okay kung hindi siya pumayag sa kanyang mga kondisyon. Hindi. Ang milyon-milyong matatandang tao. Sila ay papatayin at ang kanilang dugo ay dadaloy na parang mga ilog. At ang kapalaran ni Jiang Chenzo. Lahat. Natatakot ka ba? Napakaseryoso ng boses ni Hong Dali. Sanay siyang tumawa at magbiro, ngunit ngayon ay nagbago ang hitsura ni Leng Ding na talagang nagpabigat sa puso ng mga tao. Para sa Young Master. Si Liang ang unang tumayo, ako, si Liang, ay naglakbay sa buong mundo kasama ang Young Master, at naging proud sa Earth. Isa rin akong makapangyarihang tao sa universo. Nakita ko na ang mundong ito, at nalampasan ko na ang Adik Sayon. Sa totoo lang, bago ko nakilala ang Young Master, hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng ganoong araw. Pagkatapos, sinabi niya ito, huminto siya at saka nakangiting sinabi, ang buhay na ito ay pag-aari na ng Young Master. Ang Young Master, sinabi, pumunta ako sa silangan, ngunit hindi ako pupunta sa kanluran. Kung sinabihan niya akong manghuli ng aso, hinding-hindi ko sasabihin. Hindi kita kayang talunin, pero hindi mahalaga. Ngunit alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil kay Hong Dali, ang kanyang buhay ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ngunit sa oras na ito, sa wakas ay oras na para isakripisyo niya ang kanyang buhay.
Desidido niyang piniling ibigay ang kanyang buhay kay Hongdali. Ang mga tao ay, pagkatapos ng lahat, mapagpasalamat na nilalang. Para kay Young Master, ngumiti si Levi at bahagyang tinapik ang balikat ni Hongdali, hindi na ako magpapatalo. Dahil kay Young Master, natamo ko ang aking kalayaan. Ang dugong demonyo ay bahagyang kumaibot sa gilid ng kanyang bibig. Sa buhay na ito ang pinakamaswerteng bagay para sa akin ay ang makilala ang Young Master. Kaya, alam mo, pareho, tumango ang lahat. Dahil kay Hongdali, nagkaroon sila ng napakagandang buhay. Dali, nakangiting niyakap ni Tang Moxon ang braso ni Hongdali, ang pinakamasayang bagay para sa akin ay ang maging mapapangasawa mo. Kahit natiyak na marami kang magiging babae sa hinaharap, ako. Magseselos pa rin ako, hehe. Para sa kapakanan ng Young Master, marahan ng umiti si Li Nianwei, kahit ano paman, lagi akong tatayo sa tabi mo. Para sa kapakanan ng Young Master. Sabay-sabay na sinabi ng lahat, fuck you. Nakatingin dito. Magiliw na kasama, marahas na hinimas ni Hongdali ang kanyang ilong, oo, fuck him. Ngayong nagsimula na sila, nagsimulang gumawa ng mga pagsasaayos si Hongdali, ang lahat ay sumanib na ngayon sa King Species, at ang King Knight transformation ay posible. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang nangungunang cadre at napakalakas, kaya hindi tayo maaaring maging pabaya. Tumango ang lahat. Sa universo, dapat malaman ng kabilang partido ang tungkol sa pagsasanib ng lahat at ng King Species. Kung maglalakas loob pa rin silang sumama sa ganito, ipinapakita lamang nito na ang kanilang lakas ay talagang makakalaban nila na naging King Knight, o mas malakas pa. Kaya sa pagkakataong ito, ang kalaban ay walang katulad na makapangyarihan at dapat walang kapabayaan. Ngayon ang mga health point ng Hongdali ay 146 na lamang, hindi mataas o mababa. Ang pinakamahalaga ay isang transformation lang ang magagamit niya. Si Levi's ang pinakamalakas sa lahat, at dapat siyang magpakita. Pagkatapos ay nariyan ang dugong demonyo, sina Christina, Li Yang, Xiao Baiheko, kasama si Ye Huayon, isang black and white level na noble na sumunod mula sa Fairy Star, at Zhang Yi, ang reyna ng Zerg. Sa madaling salita, sa buong kalkulasyon, 7 tao lang sa panig ni Hongdali ang talagang makakagawa ng aksyon. Ang iba sa kanila ay kaya lang sa lakas at madaling linisin ang maliliit na sundalo. Ngunit kung sila ay lalaban sa mga matataas na cadre, malamang na matatalo lang sila. Walang sapat na tao, nakasimangot si Hongdali. 7 katao lamang ang nasa kanyang panig na pangunahing puwersa sa labanan, at ang iba ay talagang hindi maganda. Ngunit kitang-kita na ang 10 nangungunang cadre ng kalaban, kasama ang isang Lord Rennie, ay napakalakas, kaya ang laban na ito ay hindi optimistiko. Siyempre, anuman ang mangyari, ang kabilang partido ay malapit nang dumating sa Earth. Gumagana man o hindi, lalaban lang tayo. Lahat, umalis na tayo ngayon. Ipapadala ko ang Zerg para pangunahan sila na maghanap ng disyerto na lupain. Nanguna si Hongdali at sumakay sa isang spaceship sa hindi kalayuan, hindi nila dapat hayaang matuklasan nila ang tore ng buhay, kung hindi, magiging mas malaking problema ito. Lumipat tayo ng posisyon. Tore ng buhay, kung alam ito ng matataas na maharlika, tiyak na makakaakit ito ng mas malaking fleet sa katunayan, sa ilang mga punto, ang matataas na maharlika at mga bandido ay maaaring itumbas. Ang bagong lupa ay nasa isang malawak na disyerto. Tahimik na nakatayo si Hongdali at ang iba pa, naghihintay sa pagdating ni Yinfa at ng iba pa. Wala silang choice kundi maghintay. Lahat kasi ng mga hostage ay nasa kamay ng kalaban, lalo pat may isang tao sa kanila na hindi alam kung sino siya. Ang presyon ay hindi pa nagagawang malakas. Pagdating ng oras para makipaglaban, walang sinasabi kung gaano kalaki ang laban, kaya ang pagdating ng maaga ay isang magandang paraan para maging handa sa pag-iisip. Hindi nagtagal, sa kalangitan, dahan-daang dumaong ang isang kulay pilak na puting sasakyang pangalan Gaang. Ang spacecraft sa kabuuan ay hindi ganoon kalaki, halos 200 metro lamang ang haba. Ito ay talagang isang maliit na modelo kung isa sa alang-alang ang laki ng isang sasakyang pangkalawakan na kadalasang sinusukat sa kilometro. Ngunit walang mag-iisip na ang spacecraft na ito ay hindi sapat na mabigat. Dahil lamang sa naglalaman ito ng pinakamataas na cadre at ang misteryosong figure. Maya-maya, bumukas ang pinto ng spacecraft, at dahan-daang bumaba mula sa itaas ang 12 tao. Kasama nila si Jiang Chenzo. Haha, Hongdali, nagkita na tayo sa wakas. Ang kulay pilak na Komodo ay tumingin kay Hongdali at tumango ng may kasiyahan, sa wakas ay may kredibilidad ka at mas madaling harapin kaysa sa inaasahan. Ang mga kondisyon mo ang gusto ko. Nagawa na natin, kailan natin siya bibitawan? Sinulyapan ni Hongdali ang pilak na buhok, at pagkatapos ay ang lahat ng kanyang mga mata ay nakatuon kay Jiang Chenzo. Makikita na si Jiang Chenzo ay halatang pamayat ng husto. Nalungkot si Hongdali nang makita niya ito. Ang walang malasakit na batang babae ay talagang nagdusa dahil sa kanyang sarili. Kung hindi, bilang isang galactic noble, gaano siya magiging carefree? Ngayon sila ay hostage ng mga matataas na cadre na ito. Siyempre ang tao ay maaaring palayain anumang oras. Malinaw na walang pakialam si Komodo sa kung ano pa ang maaaring gawin ni Hongdali. Anyway, nagkita na ang dalawang partido.
Sa lakas ng artificial na Diyos na si Rennie, talagang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa masasamang intensyon ni Hong Dali, sabihin sa kanya na lumapit. Pumunta ka, batang babae. Marahang itinulak ni Ayer si Jiang Chenzo at nakangiting sinabi, naghihintay sa iyo ang iyong syota. Dali, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita na niya si Hong Dali. Naramdaman lang ni Jiang Chenzo na parang nasa panaginip, Dali. Buong lakas siyang tumakbo patungo kay Hong Dali. Nang makalapit siya, yamakap siya sa mga bisig ni Hong Dali at umiyak, Dali, akala ko hindi na kita makikita, wuuu. Okay, hanggat nandito ako, magiging maayos ang lahat. Niyakap ni Hong Dali si Jiang Chenzo at marahang tinapik ang kanyang likod, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Ang Chenzo ko ang pinakamalakas, kaya hindi ko isa sa puso ang maliit na paghihirap, haha. Sa totoo lang, walang sino man dito ang makakaisip na ang kabilang partido ay papakawalan siya ng ganoon kadali. Ngunit tiyak na dahil dito, ang puso ng lahat ay lumubog. Isa lang naman ang dahilan kung bakit siya binitawan ng ganoon kadali. Ang kakaibang lalaking iyon na may balat na lavender at may buntot ay tiyak na may sobrang lakas. Kung hindi, nang walang ilang totoong impormasyon, hindi sila magiging ganoon kadaling kausap. Kabanata 1023 ang nakakatakot na artificial na Diyos. Oo naman, pagkatapos palayain si Jiang Chenzo, direktang ipinakita ng Silver Hair ang kanyang mga pangil, okay, ngayong binitawan na natin siya, magsimula na tayo. Hong Dali, natatandaan mo pa ba ang kondisyong binanggit ko? Pareho tayong nag-send out ng 11 tao para sa one-on-one duel, hehe. Tama iyan. Bahagyang ipinikit ni Hong Dali ang kanyang mga mata, sino ang mauuna? Haha, oras na. Natural, gawin natin ang isang bagay na kapana-panabik kapag nagsimula ang laban. Tumabi si Yinfa at nagpakilala, ang unang taong lumitaw ay ang pinakamalakas na artificial na Diyos sa atin, si Lord Rennie, hahaha. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Yinfa. Sa hindi inaasahan, ang unang gumawa ng aksyon ay ang misteryosong figurang ito. Lord Rennie, kilala bilang ang artificial na Diyos. Ang puso ni Hong Dali at ng iba pa ay lumundag ng marahas. Artificial na Diyos. Ang isang taong maglakas loob na tawaging ganoong tao ay tiyak na nagtataglay ng sobrang lakas. Lalo na, alam ng kabilang partido na maaari siyang mag-transform sa isang Star Knight. Mga taong walang alam. Dahan-daang humakbang ang artificial na Diyos na si Rennie. Bahagya niyang sinulyapan si Hong Dali at sinabi sa malamig na tono, hari sa hari, hanggat matatalo kita, hindi na kailangang kumilos ang iba. Tama siya. Hanggat matatalo niya si Hong Dali, hindi na kailangang lumaban pa ang iba. Isipin mo na lang, natalo na ang Star Knight, sino pa kaya ang makakalaban niya? Sa ganoong uri ng lakas, gaano man kahirap labanan, ito ay walang kabuluhan. Haha, ang ultimate goal mo talaga ay makuha ako ng buhay. Matapos marinig ang mga salita ni Rennie, si Hong Dali ay natigilan sandali, at pagkatapos ay naunawaan niya sa isang iglap. Hindi nakakagulat na ang mga nangungunang cadre na ito ay hindi direktang umatake sa lupa, at hindi pinili na patagin ang lupa ng direkta gamit ang pangunahing baril ng mothership. Ang lahi ng Zerg ay isang maliit na bahagi lamang ng dahilan. Ang kanilang target ay tiyak na ang Golden Emperor Gu na pinagsama sa kanila. Dahil mayroon lamang Golden Emperor Gu. Natatakot ako na yun ang nagpapahalaga sa kanila sa gulo. Ang layunin mo ay mahuli ng buhay ang Golden Emperor Gu. Tama ba ako? Mataimtim na sabi ni Hong Dali. Smart, karapat-dapat siyang maging lalaki na nakakalaban sa atin hanggang ngayon. Si Silverhaired nodded with satisfaction, kung hindi, sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataon? Matagal ko nang itatapon ang New Earth. Siyempre, hindi mahalaga kung sabihin ko sa iyo ngayon. Anyway, kahit gaano ka kalakas, hindi ka magiging katapat ng ating Diyos na gawa ng tao. Kailangan mong subukang alamin kung laban ka o hindi, sabi ni Hong Dali na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng gintong baluti. Nagpapalabas ng nakakasilaw na liwanag. Magsisimula na ang labanan, lahat, mangyaring umatras, haha. Tumawa si Silver-Haired, at sabay na sumunod sa iba sa ere. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa pagitan ng Star Knight at ng artificial na Diyos ay magbubunga ng sapat na natitirang kapangyarihan upang sirain ang lahat ng buhay. Ang panunood ng labanan dito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Lumipad sa ere si Yinfa at ang iba pa, at lahat ng nasa panig ni Hong Dali ay nagbagong anyo din bilang mga King Knight. Pagkatapos ay lumipad ito sa langit. Ang mga tao sa magkabilang panig ay tumaas sa taas na humigit kumulang 10,000 metro bago huminto. Kasabay nito, ang labanan sa lupa ay malapit nang magsimula. Star Knight, ang lakas ng labanan ay 2.4 milyon, mahinang sabi ni Rennie. Tapos dumiretso pa talaga siya ng ganito. Kapag siya ay karaniwang tahimik. Walang gaanong pagkakaiba sa mga ordinaryong tao, ngunit ang kilusang ito. Ang buong katawan ay tila naging kulay ube na liwanag, at nagkaroon pa nga ng mga energy shock na dulot ng mga sonic boom sa hangin. Kasabay nito, direktang lumapit si Hong Dali. Boom! 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 Ang lakas ng dalawa ay matagal nang lumampas sa imahinasyon ng tao.
Kahit ang mga mata ng tao ay hindi na nakikita ang kanilang proseso ng pakikipaglaban. Ang tanging mararamdaman ay ang nakakatakot na kalabog at ang nakakatakot na enerhiya na nagpapataas sa buong disyerto. Epekto. Boom! Ang lupa ay yumanig at isang figure ang direktang sumabog sa disyerto. Dahil sa banggaan na ito, yumanig ang buong lupa, na nagdala ng malalaking alon ng buhangin na gumulong ligaw sa magkabilang panig, na sinundan ng nakakatakot na sandstorm. Ang pagiging epektibo ng labanan ay napakataas, ngunit sa kasamaang palad ang lakas ay masyadong mahina. Lumutang sa ere ang figure ni Rennie, nakatingin sa malaking buhangin sa ibaba. Mahigit 500 metro ang lalim ng buhangin, at may nakahandusay na tao sa gitna. Si Hong Dali ang naging Star Knight. Hong Dali, pagkatapos magbago ang Starry Sky Knight, natalo nga siya. Young Master. Young Master. Lahat ng Alipors ay nababalisa. Natalo ba talaga si Hong Dali sa isang round? Paano ito mangyayari? Ganoon ba talaga kalakas itong gawang tao na Diyos na si Rennie? Haha, alibughang-alibugan, masayang tiningnan ito ng pilak na buhok na Komodo at ng iba pang nasa gilid. Ngumiti ang lalaking may pilak na buhok at nagsabi, ang ating Diyos na gawa ng tao ay isa sa mga lahi na may pinakamalakas na talento sa pakikipaglaban sa universo. Huwag mong tingnan ang halaga ng kanyang combat power. Hindi kasing taas ng Hong Dali, ngunit ang lakas na maipapakita niya sa mga aktwal na laban ay hindi kapareho ng kay Hong Dali. Well, tama, tumanggo si Red Wolf, bagaman 1.2 million lang ang fighting capacity ni Lord Rennie. Bagamat 2.4 million ang combat power ni Hong Dali, 10% or 20% lang ang magagamit niya, kaya hindi siya pwedeng maging kalaban ni Lord Rennie. Hindi nade-determina ang level ng combat power value, haha sa maraming kaso. Ang lahat ng nasa panig ni Hong Dali ay lubos na nasa sabik, ang silver hair at ang iba pa ay nakangiti, at ang artificial na Diyos na si Rennie ay tumingin sa gitna ng hukay ng buhangin at mahinahong sinabi, bumangon ka, ang sandaling iyon ay hindi posibleng magdulot ng anumang banta sa iyo, kaya't itigil ang pagpapanggap. Dahan-daang umupo si Hong Dali mula sa napakalaking hukay, samuka ng 2 beses, at sinabing, lola niya hindi ka man lang pinapayagang magpanggap na patay na. Pero kung pag-uusapan, matigas talaga ang mga kamao mo, at sobra akong nasasaktan. Siyempre, imposibleng matamba ng ganito ang Star Knight. Bagamat maaari lamang gamitin ni Hong Dali ang 20 hanggang 30% ng kanyang 100% combat power, 100% effective lang ang kanyang paglaban sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang aspetong ito ay nauugnay sa pisikal na fitness at hindi nangangailangan ng napakataas na karanasan. Kaya kahit natamba siya sa isang round, hindi siya nasugatan. Okay, halika ulit. Tumigas ang mukha ni Hong Dali at sumuntok muli. Muling tumunog ang isang matalim na kalabog. Ang mga katangian sa pagitan ng dalawa ay umabot sa nakakatakot na taas. Maging ito ay lakas, bilis o liksi, nalampasan nila ang mga limitasyon ng mata ng tao. Natatakot ako na ang dalawa lang sa gitna ng laban ang makakakita ng mga galaw ng isa't isa. Para sa iba, ang tanging nakikita lamang nila ay isang bola ng gintong liwanag at isang bola ng lila na liwanag na patuloy na nakasabit sa hangin. Sa pagkakataong ito, halatang mas matagal ang suporta ni Hong Dali. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang buong lugar ng desyerto ay nabuksan ng napakalaking enerhiya, na inilantad ang lupa na higit sa 1,000 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Isang walang katapusang sandstorm ang nakasentro sa kanilang dalawa. Kumakalat sa lahat ng direksyon. Sabi ko, palad tayo ng pwesto. Pinunasan ni Hong Dali ang gilid ng kanyang bibig at tumingin kay Rennie na walang ekspresyon, kung magpapatuloy tayo sa pakikipaglaban dito, natatakot akong hindi ito makayanan ng bagong lupa. Okay. Tumanggo si Rennie. Sa katunayan, walang pinagkaiba sa kanya kung saan siya nakikipaglaban, saan mo gustong pumunta. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin sa langit, ang universo. Fair na. Si Rennie ay naging isang stream ng liwanag muna at lumipad ng diretsyo patungo sa universo. Ang gininto ang liwanag ni Hong Dali ay sumunod ng malapit. Ang larangan ng digmaan ay naging universo. Lahat ay lumipad palabas ng atmosfera ng lupa. Napakalinaw ng kahulugan ng Hong Dali. Kung lalaban ang Star Knights ng buong lakas, hinding-hindi ito kakayanin ng New Earth. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan na ganap na lampas sa mga limitasyon ng imahinasyon ng tao. Kung ito ay muling sumiklab mamaya, hindi imposibleng masuntok ang lupa gamit ang isang kamao. Mas maganda dito. Tumanggo si Hong Dali na may kasiyahan. Sa oras na ito, silang dalawa ay nakatayo na sa universo. Dito, walang pataas, pababa, kaliwa, kanan, walang gravity, at walang direksyon. Ang espasyo ay sapat na malawak, at ang pinakamahalagang bagay ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa aksidenteng pinsala. Halika. Nanliit ang mga mata ni Hong Dali, at sumugod siya. Dahil ang universo ay nasa isang vacuum na estado, ang tunog ay hindi maaaring magpalaganap. Sa pagkakataong ito ay nagkaharap ang dalawa, tanging mga alon ng enerhiya ang kanilang nakikita sa paligid. Sa universo, 2 magagaan na bola, isang lila at isang dilaw, ay patuloy na nagbanggaan.
Sa bawat oras na sila ay bumangga, ang maliliit na meteorite na paminsan-minsang dumadaan ay ganap na nalilipad na abo, at kahit ilang ordinaryong Zerg species na 10,000 metro ang layo ay direktang mamamatay dahil sa maaapektuhan ng marahas na enerhiya. Ito ba ay isang labanan sa kanilang antas? Ang Komodo na may pilak na buhok at iba pa ay nasa sasakyang pangkalawakan, na pinapanood ang dalawang tao na patuloy na naglalaban, natulala, nakakatakot lang. Hindi katakataka na sinasabing ang Star Knight ang nangungunang puwersang panlaban sa universo. Isa sa kanila, karapat-dapat talaga siya sa kanyang reputasyon. Ang Hong Dali na ito ay mabilis na bumubuti. Sumimangot si Red Wolf, sa simula, manockout siya sa ilang galaw lang, pero ngayon ay makakalaban na niya si Master Rennie. Talagang henyo ang lalaking ito. Tumanggaw din ang lalaking may pilak na buhok, si Master Rennie ay isa sa pinakamilitanteng lahi sa universo. Hindi ko inaasahan na maaabutan siya sa ganoong kaikling panahon. Tila kayang gamitin ni Hong Dali ang hindi bababa sa 50% ng lakas ng Star Knight, kung hindi siya makakalaban ng ganito kay Master Rennie. Tingnan mo, pinalitan na naman nila ang venue. Gaya ng sinabi niya, bigla. Nagulat na sabi ni Ayer, mukhang lumilipad na naman sila patungo sa lupa. Pagkatapos ang larangan ng digmaan ay patuloy na nagbago. Bagong lupa, atmosfera. Well, to be honest, the reason why I brought you here is because you are really strong, so as a sign of respect for the warriors, I need to remind you. Ang artificial na Diyos na si Rennie ay tumingin kay Hong Dali sa kanyang harapan at nagsalita pa sa unang pagkakataon. Sa napakalakas na pag-unlad sa maikling panahon, hindi nakakagulat na ipinadala ako ng punong tanggapan dito. Ngunit sayang, kapag sinabi ito ni Rennie, huminto siya, at pagkatapos ay dahan-dahang ang sinabi ko lang ay ang una ko lang. Unang anyo. Tapos, magsisimula na ang second form ko. Pangalawang anyo. Ang pinakamahina na unang anyo noon ay halos matalo si Hong Dali. Pagpasok niya sa pangalawang anyo. Ikalawang anyo, gagamitin ni Lord Rennie ang pangalawang anyo. Ang lalaking may pilak na buhok sa spaceship ay bumulalas, ang pangalawang anyo na ito ay nagmula sa mga gen ng Demo Beast, na may pinakamalakas na kapangyarihan sa universo. Kapag ang Demo Monster na ito ay nasa panganib ng buhay, maaari itong sumabog na may 5 beses na pagtaas ng lakas, at umabot ito kay Master Rennie. At anong antas ang maaabot nito? Kabanata 1024 hindi makatao. Ikalawang anyo. Tinitigan ni Hong Dali si Rennie at huminga ng malalim, halika. Kung ganoon, maghanda ka na. Habang nagsasalita siya, ang buong katawan ni Rennie ay nagsimulang sumailalim sa malalaking pagbabago. Nagsimulang lumaki ang kanyang figure. Sa orihinal, ang kanyang taas ay halos 1.7 metro lamang, ngunit sa pangalawang anyo na ito, mabilis siyang tumaas sa 2 metro. Mas mahaba rin ang kanyang buntot na umaabot ng halos 3 metro. Umbok lahat ng muscles niya sa katawan. Kung mukha siyang teenager noon, ngayon ay nasa adult form na siya. Sok! Ang mga taong may pilak na buhok sa spaceship ay sabay-sabay na napabuntong hininga, at ang Red Wolf ay napabulalas pa, ang lakas sa pakikipaglaban. 12 milyon. 10 beses. 10 beses na tumaas. 12 milyong lakas sa pakikipaglaban. 10 beses na mas marami kaysa dati. Nagulat ang lahat nang makita nila ang artificial na Diyos na si Rennie sa oras na ito. Paano lalaban sa gayong pagtaas ng pagiging epektibo ng labanan? Young Master, dapat bantayan mo ako. Tinitigan ng mga tao sa gilid ni Hong Dali si Rennie na pumasok sa pangalawang anyo, na nakakuyom ang kanilang mga kamao. Bagamat hindi nila makita ang 10 ulit na pagtaas, ang malakas na enerhiya na nagmumula kay Rennie ay nagsabi pa rin sa lahat na ang artificial na Diyos na si Rennie sa oras na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Hey, ito ba ang pangalawang anyo? Tumingin si Hong Dali kay Rennie na nakatayo sa hangin, ngumiti, at ipinakita sa kanyang palso ang pulse eres na nakuha niya mula kay Xiao Shengjie, at sinabing, mayroon kang pangalawang anyo, at kaya ko rin. Oo, halika. Bang! Ang katawan ni Hong Dali ay nagsimulang mag-radiate ng enerhiya ng baliw. Ang kalangitan ay napuno ng hangin at mga ulap, ang kulog ay dumagundong, at ang mga ulap ay bumuo ng isang marahas at malaking puyo ng tubig, at ang buong kalangitan ay napuno ng magulong enerhiya. Ang mga enerhiya na ito ay mayroong artificial na Diyos na si Rennie na pumapasok sa ikalawang yugto. Dagdagan ang pagiging epektibo ng labanan ng 10 beses. Mayroon ding misteryosong bracelet na nakuha ni Hong Dali matapos gamitin ang Levi's para patayin si Xiao Shengjie, na nagpapataas din ng enerhiya ng 10 beses. At sa oras na ito, sa ibaba lamang nilang dalawa, ang malaking disyerto ay ganap na nagbago ang hitsura nito. Ang hindi mabilang na mga graba ay naging mga kristal, at may malalaking hukay na napakalalim. Ang eksena ay parang isang higanteng nuclear explosion site. Nang makita ang eksenang ito, maging si Levi o Silverhair at ang iba pa, lahat sila ay labis na nagulat. Tunay ngang napakalakas ng Diyos na gawa ng tao na si Rennie kaya nabasag niya ang kalangitan, ang titulo ng Diyos na gawa ng tao. Ganap na walang pagmamalabas. At ang pinaka-nakakatakot ay kahit ganoon, ang kanyang kapangyarihan ay hinarang pa rin ni Hong Dali. Si Rennie,
ang Diyos na gawa ng tao na may napakahusay na pedigree, ay halos masasabing natalo niya si Hong Dali sa simula. Sino ang maaaring mag-isip ng resulta, ngunit sa ganoong maikling ilang round? Talagang makakalaban siya ni Hong Dali ng pantay-pantay. Nagkatinginan ang mga taong may pilak na buhok at nakita ang mga ekspresyon ng labis na hindi paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Hehe, halika na, tuwang-tuwang dinilaan ni Hong Dali ang kanyang mga labi, ituloy natin. Pagkatapos niyang sabihin ito, isang napakalakas na gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Kasunod nito, ang sinag ng liwanag na ito ay dumating sa harap ng artificial na Diyos na si Reni sa isang iglap. Isang suntok ang tumama. Mas mabilis pa ang galaw ng dalawang tao sa oras na ito. Sa buong kalangitan, tanging dalawang sinag ng liwanag, isang ginto at isang lila, ang makikita. Hinahabol mo ako, tulad ng dalawang maliliit na araw. Sa tuwing maglalaban sila, lahat sila ay dinudurog ang buong kalangitan, at kahit na ang hindi mabilang na maliliit na itim na linya ay lumitaw sa kalangitan. Iyan ay. Lumaki ang mga mata ni Silverhair at ng iba pa, iyan ang bitik na nangyayari pagkatapos mapunit ang espasyo. Ang labanan sa pagitan ng dalawang tao ay maaaring talagang mapunit ang espasyo. Sa isang labanang ganito kalibre, bahala na ang pakikialam, natatakot ako kung madamay ka man ng bahagya, madudurog ka. Ang artificial na Diyos na si Reni ay pumasok sa kanyang pangalawang anyo, at tila pantay-pantay pa rin siya kay Hong Dali. Paano ito? Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa oras na ito ay kasing taas ng 12 milyon. Ang Starry Sky Knight ay talagang kamangha-mangha. Bumantong hininga ang pilak na buhok, at tila may ibang pakikipagsapalaran ang Hong Dali na ito. Dapat ay mayroon siyang kagamitan na lubos na makapagpapahusay sa kanyang lakas. Nakakatakot na swerte. Nagseselos si Red Wolf. Ang kanyang mga mata ay namumula, kami ay nasa Demo Star Territory sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi pa kami nakakita ng ilang disenteng kagamitan. Si Hong Dali ay talagang may ganoong bagay sa kanya. Nagkatinginan ng iba. Mayroong hindi mabilang na mahahalagang kayamanan na nakatago sa sansinukob na ito. Mula nang matapos ang kakilakilabot na digmaan sa eroplano 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi mabilang na mga kayamanan na ginamit ng malalakas na tao mula sa ibang mga eroplano ang naiwan sa mundong ito. Ang mga alien invader na iyon ay may hawak na iba't ibang kakaibang props sa kanilang mga kamay. Sinasabing ang mga bagay na iyon ay tinatawag na mga sandatang mahika, gayon din ang lahat ng uri ng napakalakas na tao at mga demonyo. Makokontrol nilang lahat ang universo, at ang ilang malalakas ay maaaring magwasak. Hatiin ang espasyo. Kung ang mga bagay na nasa kamay ni Hong Dali ay ang mga mahiwagang sandata na naiwan sa eroplanong ito ng mga tinatawag na cultivator o halimaw at demonyo, talagang masasabing walang talo ang swerte ni Hong Dali. Ang lahat ay nag-iisip tungkol dito, nang biglang nagkaroon ng malakas na, boom, dalawang sinag ng liwanag ang naghiwalay, at si Reni ay nakatayo sa gitna ng hangin. Sa pagkakataong ito ay buo ang buo niyang katawan, maliban sa balikat kung saan may kalmo na balat na may konting oily na balat at isang bakas ng lavender ang tumagas. Nang dugo, napakabilis mong umuunlad. Tumingin si Reni kay Hong Dali sa malayo at mahinang nagsabi, ang bilis na ito ay talagang lampas sa inaasahan ko. Habang nagsasalita siya, kitang-kita sa mata ang sugat niya sa balikat. Mabilis ang paggaling, ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 2 segundo. Hehe, hindi ako tanga. Pagkatapos mong bugbugin ng napakatagal, dapat na akong umunlad, pinunasan ni Hong Dali ang gilid ng kanyang bibig. Sa 10 beses na pagtaas, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas din ng proporsyonal. Kaya naman, sa labanan ngayon, mas natalo si Hong Dali at mas kaunti ang lumaban. Sa karaniwan, kung sinaktan siya ni Lenny ng 10 beses, magagawa niyang lumaban ng 1 beses. Pero buti na lang, nakayanan niya talaga ang laban. Pagkatapos ng libu-libong pag-ikot, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay talagang napabuti, kaya't sa wakas ay nakuha niya ang isang suntok mula kay Reni, at sa wakas ay tinawag si Reni, ang Diyos na gawa ng tao. Unang pinsala. Isa lang itong mas advanced na sandbag. Bahagyang tumanggo si Reni, at ang kanang braso ay naging isang mahabang purple na kutsilyo, sa kasamaang palad, kahit na, hindi ka pa rin mananalo. Originally, crush niya siya. Gusto niyang ituloy si Hong Dali, ngunit hindi niya inasahan na sa huling sandali ay ibabalik siya ni Hong Dali. Kung sino pa man ito, malamang na mayayanig ang kanyang pagkatao, ngunit ang pinakamahalaga sa kanya, isang artificial na Diyos, ay wala siyang sangkatauhan. Hindi kailanman magkakaroon ng takot, o anumang pagbabago sa mod. Hindi kalabisan na sabihin na ang lakas ni Rene ay palaging magiging 100% at hindi hihina kahit kaunti. Boom! Muling sumabog ang buong lakas ng katawan ni Rene, at ang walang katapusang kapangyarihan ay namuo sa kanyang kanang braso, na nakapalibot sa talim na nabuo ng kanyang kanang braso, at nagsimulang manginig ang espasyo. Ang eksenang ito ay nagpang-inig sa lahat. Ang pinakamatalim na kutsilyo sa mundo ay laging may mga limitasyon. Ngunit ang Space Blade ay hindi nakatali sa gayong mga patakaran. Kung ang puwang kung saan matatagpuan ang anumang bagay ay pinutol, kung gayon ito mismo ay natural na mahahati sa dalawa. Halata na sa oras na ito, napukaw si Rene sa hitsura ni Hong Dali at may intensyong pumatay.
Sa mga kasunduan na ginawa niya noong siya ay nilikha, isa sa pinakamahalaga ay kapag nagsasagawa ng mga gawain, ang kanyang sariling buhay ay hindi banta. Kapag siya ay naniniwala na ang kanyang buhay ay banta ng kaaway, pagkatapos ay kailangan niyang muling isaalang-alang ang gawaing itinalaga sa kanya. Halimbawa, ang pagbabago mula sa pagkuha ng kalaban ng buhay hanggang sa pagpatay sa kalaban. Phew! Ang bilis ng artificial na Diyos na si Lenny ay napakabilis. Sa isang iglap, isang lilang daloy ng liwanag ang sumugod sa gininto ang liwanag na nagmumula sa katawan ni Hongdali, at ginamit niya ang kanyang palad sa laman laban sa napakatalas na talim ng kalawakan. Kahit na si Hongdali ay kahit na ang Star Knight ay nagbago, hindi siya nang ahas na patunayan ang kanyang pagtutol, kaya't maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang umiwas. Boom! Kung magdedepensa ka ng matagal, matatalo ka. Hindi pinansin ni Hongdali, at biglang natamaan sa dibdib ng suntok ni Renny. Ang marahas na enerhiya ay sumabog, at ang katawan ni Hongdali ay natamaan sa lupa sa isang iglap. Saan man siya dumaan, ang disyerto ay lumubog, ang mga nakakatakot na enerhiyang shockwave ay tanggayan, at ang lupa ay lumubog ng malalim. Sa pagkakataong ito, isang malaking bunganga ng hindi kilalang lalim ang nilikha. Tila isang malaking meteorite ang tumama sa lupa, at dahan-daang tumaas ang ulap ng kabute. Siya ay karapat-dapat na maging isang artificial na Diyos na pumasok sa kanyang pangalawang anyo. Bawat suntok ay may dalang kapangyarihan ng pagsira sa mundo. Nangangahulugan ito na ang pagbabagong Star Knight ng Hongdali ay sapat na malakas. Kung ibang tao ang tinamaan ng suntok ni Renny, kahit kaunti lang ang nakakakilabot na enerhiyang iyon, malamang ay mapapawi. Ito ay talagang napakalakas. Napatingin si Renny sa mala crater na ibabaw sa ibaba, ang kanyang ekspresyon ay kalmado pa rin. Ngunit ang iba ay natigilan. Dahil sa napakalaking crater na iyon, dahan-daang umakyat si Hongdali at sa kamarahang tinapik ang alikabok sa kanyang katawan. O Diyos ko, ang gayong pag-atake ay nabigo pa ring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang pilak na buhok ay tumingin kay Hongdali na muling bumangon sa lupa, at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa, ang kanyang katawan ba ay gawa sa mga diamante. Imposible, tama ba? Kahit na ang brilyante ay ganap na nabasag sa suntok na iyon. Sa oras na ito, ang ibabaw ng buong desyerto ay ganap na nagbago, at ang lawak ng daan-daang kilometro ay nawasak ng labanan sa pagitan ng dalawa. Ang malalim na hukay na nilikha ni Hongdali ito ay 7 o 8 kilometro ang lalim, at may malabong pulang-pula na lava na mabagal na umaagos. Ang lakas ng suntok ni Renny. Pero okay pa rin si Hongdali. Pinagpapawisan si Tang Moxon at ang iba pa, ngunit sa oras na ito, mas may tiwala sila kay Hongdali. Dahil ngayon lang sinabi ni Levi's na nasa katawan ni Hongdali ang nakuha niyang bracelet. Ang pulse Eris na iyon ay maaaring sumabog ng 10 beses sa lakas. Kung ang kapangyarihan ng Star Knight ay nadagdagan ng 10 beses, kahit na sa paniniil ng pangalawang anyo ng artificial na Diyos na si Lenny, hindi magiging ganoon kadaling masira ang depensa ni Hongdali. Ngunit ang problema ay ang pagbabagong anyo ni Hongdali ay may limitasyon sa oras, na nagpapadama pa rin sa lahat ng pagkakasala. Humph, ituloy mo. Ang mahabang kutsilyo sa kanang braso ni Renny ay patuloy na nag-iipon ng enerhiya. Sa oras na ito, para siyang Diyos na bumababa sa mundo, lumulutang sa langit, at ang gininto ang sikat ng araw ay sumikat sa kanya, nakasisilaw. Mayroon ka pa ring masyadong maliit na karanasan sa labanan. Mabagal na sinabi ni Renny, sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin kita. Kabanata 1025 Pangalawang Gear. Hindi gaanong nagsalita si Renny, ngunit dahil sa kapangyarihan niya, hindi nang ahas ang mga tao na tumingin ng diretso sa kanya. Ang Diyos na gawa ng tao ay sinaliksik ng matataas na ranggo ng mga maharlika sa loob ng higit sa 700 taon, at isinama ang mga jin ng higit sa 100 ng mga nangungunang nilalang sa universo. Kasama ng kanyang sariling talento sa pakikipaglaban sa lahi, hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang lakas ay talagang malapit sa mga tao. Kaalaman sa Diyos. Oy, okay o hindi, hintayin natin pagkatapos ng laban. Lumutang din ang katawan ni Hongdali. Tumingin siya sa artificial na Diyos sa kanyang harapan at minisyon, masyado pang maaga para sabihin ang kinalabasan ngayon. Lahat ay napabuntong hininga at tumingin kay Hongdali. Sa kanyang lakas at karanasan sa pakikipaglaban, paano niya haharapin ang artificial na Diyos na si Renny? Phew! Si Renny ay muling naging isang lilang liwanag, ganap na nilalamon ng gininto ang liwanag ni Hongdali. Ang buong kalangitan ay napuno ng surge of control dahil sa sobrang bilis ng dalawang tao. Ang posisyon kung saan nag-aaway ang dalawang tao ay nawasak pa ang lahat ng tao sa langit. Umiihip ang hangin, na lumilikha ng vacuum space. Panay ang pag-address ni Hongdali, ngunit hindi napigilan ni Renny at hinampas ng diretso ang ulo ni Hongdali gamit ang kanyang kanang braso na kutsilyo. Bang! Buong lakas na umatras si Hongdali, na may dalang sonic blast ng wind pressure. Nagmamadaling sumugod si Renny, dumagsa ang enerhiya sa buong katawan, at nabalot siya ng purple electric light, na parabang bumaba ang tunay na Diyos. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang espada, at ang kanyang enerhiya ay bumaril diretso sa mabituing kalangitan. Nang makakita ng ganoong eksena, halos tumigil ang puso ni Tang Moxon at ng iba pa. Ang artificial na Diyos na si Renny ay talagang napakalakas.
Gaya ng inaasahan sa kanya, naglakas loob siyang direktang hamanin ang Star Knight. Masyadong mataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban para labanan. Sa kabilang banda, ang tanging magagawa ni Hong Dali sa harap ni Rennie ay ang kanyang kakayahan na labanan ang pambubugbog, ngunit kung tutuusin, kahit anong hirap niyang labanan ay buhangin pa rin siya, at gusto niyang talunin si Rennie. Hinding-hindi. Sa oras na ito, napilitan si Hong Dali sa isang desperado na sitwasyon. Ang tanging pagpipilian niya ay ang tiisin ang suntok ng artificial na Diyos na si Rennie. Kamatayan. Mahinang sabi ni Rennie habang sumusugod sa harap ni Hong Dali. Shi. May mahinang tunog, at ang dugo ni Hong Dali ay lumipad kung saan-saan, at si Rennie ay talagang natama ng ulo ni Hong Dali sa unang pagkakataon. Lumabas na sinubukan ni Hong Dali ang kanyang makakaya upang magtamo ng malubhang pinsala, iniiwasan lamang ang mahahalagang bahagi, at pagkatapos ay sinuntok ng malakas si Rennie sa dibdib. Star Knight. 2.4 million combat power, kasama ang 10 beses na pagtaas ng bracelet, isang kabuuang 24 million combat power. At ilang taon na si Renee? 12 milyon. Bagamat napakayaman ni Lenny sa pakikipaglaban, ang kanyang mga katangian ay dinurog ni Hong Dali. Direktang pinasabog ng suntok na ito si Lenny mula sa atmosfera ng New Earth, at maging ang buong katawan niya ay tumama sa satellite ng New Earth. Biglang, isang malaking bunganga na may diameter na higit sa 500 kilometro ang nabasag sa satellite. Ano? Halos matamba si Silverhair at ang iba pa nang makita nila ito. Hindi nila inaasahan na sasabog si Hong Dali kay Rennie. Bagamat hindi pa nagagamit ni Lenny ang pinakamakapangyarihang pangatlong anyo ng pagbabago, sa impresyon ng lahat, gayunpaman, tiyak na madudurog niya si Hong Dali ng walang anumang suspense. Kung tutusin, masyadong malaki ang gap sa talento sa pakikipaglaban ng dalawa. Ngunit hindi nila pinansin ang isang bagay kinakagat ng kuneho ang mga tao kapag ito ay nababalisa, lalo pa ang isang Starry Sky Knight na may 150,000 attributes. Shua, isang daloy ng liwanag ang kumislap. Mabilis na bumalik sa lupa ang figure ni Rennie. Nakatayo muli sa harap ni Hong Dali. Tuluyan nang bumagsak ang dibdib niya sa suntok ni Hong Dali kanina. Halos mapunit ang katawan niya. Sayang naman at artificial god siya kung tutuusin, na may higit sa 100 ng pinakamalakas na bloodline gene sa katawan niya, kaya hanggat hindi pa tuluyang pumuputok ang katawan niya, mabilis siyang makaka-recover. Sa oras na ito, kitang-kita na ang kanyang dibdib ay bumabalik sa orihinal nitong hugi sa bilis na nakikita ng mata, at ang kanyang mga mata ay naging tunay na solemn na. Napakalakas mo talaga. Seryosong tiningnan ni Rennie si Hong Dali sa kanyang harapan, at sa unang pagkakataon ay naging seryoso siya at sinabing dahan-dahan, kaya, bilang tanda ng paggalang sa malakas, gagamitin ko ang aking pinakamalakas na lakas. Ikatlong anyo. Bagamat hindi pa ginamit ni Rennie ang kanyang buong lakas noon, sa impresyon ni Yinfa at ng iba pa, kahit ang kanyang pangalawang anyo ay tiyak na makakatalo kay Hong Dali. Pero ngayon, ginamit na ang pangalawang anyo ni Rennie. Hindi lamang niya pinahirapan si Hong Dali, ngunit siya rin ay kinagat ng husto ni Hong Dali. Napakakapangyarihan ni Lord Rennie, ngunit hinarang pa rin siya ni Hong Dali. Itong Hong Dali. Bagamat narinig nila na si Hong Dali ay talagang isang napaka-magical na binata, ngayon, ito ang unang pagkakataon na nakita nila siya. Kaya lahat ng matataas na cadre na ito ay labis na nagulat, at pagkatapos ng sorpresa, nagkaroon ng tunay na galit, anong uri ng kaaway ang ginawa nitong tulala na si Malong para sa ating matataas na maharlika. Kung hindi dahil kay Malong, ito na sana sa oras na iyon, si Hong Dali ay maaaring ang pinakamahalagang tao na sinanay ng mga matataas na maharlika. Ngunit ngayon, ang dalawang panig ay mortal na magkaaway, at walang posibilidad na malutas ang mga ito. Ang Hong Dali ay aktwal na nawasak ang higit sa 70 stellar 5th level motherships ng matataas na maharlika. Ang halaga ng pagtatayo ng mga mothership na ito ay talagang astronomical. Bukod dito, kung ang matataas na ranggo na maharlika ay nagdemanda para sa kapayapaan sa oras na ito, hindi ba't nangangahulugan na ang marangal na matataas na ranggo, ang pinakamataas na pinuno ng Demu Star Territory, ay natakot ng isang peripheral noble lamang tulad ni Hong Dali. Ang mga scholar ay hindi maaaring patayin ngunit hindi maaaring ipahiya. Sa oras na ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Kung hindi, paano mabubuhay ang dignidad ng matataas na maharlika? Ngunit anuman ang mangyari, nag-iisang nilabanan ni Hong Dali ang matataas na ranggo. Ito lang ay sapat na para ipagmalaki siya. Lord Rennie, kailangan nating talunin itong Hong Dali. Naikuyom ng mahigpit ang mga kamao na may buhok na pilak, kahit patayin natin siya, wala tayong pakialam. Maaari tayong magsumika para palibutan at patayin ang gintong Emperor Gu. Hindi dapat mawala ang mukha ng matataas na maharlika. Sa sandaling ito, halatang tumahimik din ang artificial na Diyos na si Rennie. Marahan niyang tiningnan si Hong Dali gamit ang kanyang mga mata, so, handa ka na bang mamatay? Ang ikatlong anyo. Napakalmado ng kanyang boses, walang anumang pagbabago-bago ng emosyon, ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, marahas na sumabog ang buong katawan ni Rennie. Nagkaroon ng maliwanag na lilang-liwanag at muling nagbago ang kanyang buong katawan. Ang balat ay naging mas flexible at transparent, at ang mga buto at baluti sa buong katawan ay lumiit ng husto.
Ang buong tao ay tila lumiit ng isang buong bilog, ngunit ang liwanag ay unti-unting nagbago mula sa lavender hanggang sa ginintoang dilaw, tulad ng isang araw na dahan-daang sumisikat. At sa pag-iba ng kanyang liwanag, nagbago din ang buong aura niya. Parang tunay na Diyos na bumababa sa mundo. Artificial na Diyos Reni, ikatlong anyo. Ang mga taong may pilak na buhok sa maliit na sasakyang pangkalawakan ay napabuntong hininga. Dahil kay Rene sa mga oras na ito. Sa sandaling ito, tila na kumpleto na ang ilang uri ng pagbabago, at ang kanyang lakas ay biglang bumuti muli. Ang lakas ng labanan ay kasing taas ng 60 milyon. Third form. Huminga ng malalim si Red Wolf, sa wakas, ginamit ni Master Rene ang kanyang pinakamalakas na anyo. Ang malakas at walang hangganang pressure ay idiniin pababa sa kanyang ulo, at ang buong airspace ng New Earth ay naging isang malaking spiral nest. Ang hindi mabilang na mga bato ay dahan-daang umangat sa hangin dahil sa malakas na puwersang ito, at ang grabo sa lupa ay nagsimulang unti-unting natunaw at nagkristal. Di nagtagal, ang ibabaw ng disyerto sa loob ng radius ng libu-libong kilometro ay naging isang makantab na piraso. Ito ay ang malasalaming kristal na natutunaw ang buhangin at nagiging ito. At lahat ng buhay sa loob ng saklaw ay unti-unting nawawala at sumangga. Ang pangwakas na anyo ng artificial na Diyos na si Rene, na may nakakatakot na lakas na hanggang 60 milyong lakas ng labanan, ay nagdulot na ng napakalaking pagkawasak bago kumilos. Ang ganitong eksena ay mahirap makita ng sinuman. Lahat sila ay lubhang nakakatakot at nakakagulat. Hoy, nagamit mo na ba sa wakas ang iyong pinakamalakas na kapangyarihang panlaban? Tumingin si Hongdali sa ginawa ng tao na Diyos na si Rene, na natatakpan ng ginintoang liwanag, at biglang lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, ikaw ang may pinakamalakas na anyo, at hindi ako mas masama kaysa sa iyo. Hahaha. Oh, kumunot ang noo ni Rene. Siya mismo ay walang sangkatauhan, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa pinakamahusay na lahi ng pakikipaglaban sa universo. Para sa malakas. Magkakaroon ng likas na pagkamausisa. Gusto niya talagang makita si Hongdali sa pagkakataong ito. Hanggang saan ito makakamit? Sa oras na ito, bahagyang ngumiti si Hongdali, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, ang pick-up na tao, humanda ka. Hehe, walang problema. Ang boses ni Lucifer ay umalingaw-ngaw mula sa langit. Ang Soul Stone na pinagsama niya noon ay nagmula sa kakayahan ng pinakamataas na cadre na si Linya, ang Sound Soul Stone. Kung ang Soul Stone na ito ay ilalagay sa katawan ng ibang tao, ang pinakamaraming magagawa nito ay ang gumamit ng malawak na lugar na mapanirang kasanayan tulad ng mga sonic wave. Pero pagdating kay Lucifer, iba talaga. Dahil, sa pamamagitan ng Sound Soul Stone na ito, ang kakayahang sumpa ni Lucifer ay maaaring tumaas sa maximum. Hindi nagtagal, ang boses ni Lucifer ay nagmula sa buong kalangitan na may radius na libu-libong kilometro kung saan sila nakikipaglaban, gamitin ang aking dugo bilang pinakamataas na sakripisyo upang ipatawag ang pinakamakapangyarihang Dark Energy Elves sa universo upang sumunod sa akin. Ang mga tawag. Pagbagsak ng kalawakan, marahas na dark energy. Boom! Sa loob ng radius ng libu-libong kilometro, isang layer ng madilim na enerhiya ang lumitaw mula sa langit at sa lupa. Ang mga dark energies na ito ay eksaktong pinakamalakas na dark energy sa universo na ipinatawag ng madilim na sumpa ni Lucifer ngayon lang. Para naman kay Lucifer sa spaceship, ang sakripisyong ito ay nakakonsumo ng halos 1 kilo ng kanyang dugo. Ano ito? Si Silverhair at ang iba ay tumingin sa itim na bagay na biglang lumitaw sa pagitan ng langit at lupa sa nakatulala na katahimikan. Hindi nila inisip kung ano iyon noong una, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan nila, ang dark energy ay talagang dark energy. Hey, tumawa si Hongdali, mga passive skills, elemental affinity, elemental shock. Ang lahat ng madilim na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay lumundag sa direksyon ng Hongdali. Kasabay nito, naubos din ni Hongdali ang huling natitirang health index na wala pang 100 puntos at ginamit ang kanyang the most powerful trick. Ikalawang gamit. Bagamat medyo pagod ang boses ni Hongdali, mayroon din itong hindi maipaliwanag na katapangan at kapangyarihang nangingibabaw. Saglit, napabuntong hininga ang lahat at mariing itinuon ang kanilang mga mata kay Hongdali. Sa katawan, pagod na. Oo. Kumokonsumo ng 70 health point ang pagbabago ng Star Knight, at ang pangalawang antas ay kumokonsumo ng isa pang 30 health point. Sa kabuuan, ang pagbabagong ito lamang ay gumagamit ng hanggang 100 attribute point. Ilang attribute point ang mayroon siya sa kabuuan? Bilangin ang 20 o higit pang attribute points na nakuha niya sa pagbagsak at pagnanakaw sa natalo noon, ito ay lampas lamang ng kaunti sa 160 puntos. Sa madaling salita, pagkatapos gamitin ang pangalawang gear sa pagkakataong ito, mayroon na lamang siyang higit sa 60 puntos ng mga katangiang pangkalusugan na natitira. Ang kapangyarihan ng pangalawang gear mismo ay hindi malakas, na may pagsabog ng 6,000% na mga katangian. Ang mga pangunahing katangian ng Hongdali na 100 puntos ay ang buong katangian lamang ng 6,000. Gayunpaman, ang tunay na pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa paglipat na ito ay maaari itong magamit kasabay ng pagbabagong Star Knight. Star Knight Transformation, lahat ng attribute ay 150,000. Ngayon iyon ang pangalawang gear, dagdagan ito ng isa pang 60 beses,
at sa wakas ay idagdag ang madilim na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Kabanata 1026 na segundo. Dumagundong. Ang marahas na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay halos hinihigop ni Hong Dali. Ang mga bundok na libu-libong milya ang layo ay gumuho, ang lupa ay gumuho, at ang tubig dagat ay lumundag, na lumikha ng malalaking alon na 12-12 metro ang taas. Ang buong kalangitan ay nanginag, na parabang ang mga haligi ng langit at lupa ay ibinagsak ng kasalukuyang kapangyarihan ni Hong Dali, at ang langit ay malapit ng gumuho. Isang malaking hukay ang nalikha sa lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Hong Dali. Ang walang katapusang lumilipad na buhangin na may halong marahas na elemento sa pagitan ng langit at lupa ay mabilis na napuno muli ang hukay. Nalantad ang malalaking bahagi ng lupa at naging dilaw na buhangin. Pagkatapos nito, muling napuno ang hukay. Na-evaporate sa glass crystal sa pamamagitan ng ultra-high energy. Ang Starry Sky Knight kasama ang pangalawang gear at ang sumpa ni Lucifer, sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan nito, ay ganap na nag-araro sa lupa dito. Ang mga taong may pilak na buhok sa spaceship ay ganap na natigilan. Ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi paniniwala, at tinitigan nila si Hong Dali. Ang lalaking may pilak na buhok ay labis na natakot na halos maglaway, lumaban. Kapangyarihang lumaban. 168 milyon. Ito. Ang halagang ito. Shinkong Knight pagbabagong anyo, lumaban lakas 2.4 milyon. Sa pangalawang gear, na may 60 beses na pagtaas, kasama ng Elemental Affinity, ang lakas ng pakikipaglaban ng Hong Dali sa oras na ito ay kasing taas ng 168 milyon. Ang tanging awa ay ang pagtaas ng Pulse Eris ay sakop ng ikalawang antas, na may ilang mga bahid. Ang ikatlong anyo ay ang iyong pinakamalakas na anyo, tama ba? Siyempre, hindi na yun mahalaga. Ang kailangang gawin ngayon ni Hong Dali ay ganap na pasabugan ang mga kalaban sa harap niya. He chuckled, this time, siya na ang nagkusa. Boom! Isang malakas na ingay lang ang umuuga sa pagitan ng langit at lupa. Ang suntok ni Hong Dali ay direktang sumabog sa buong katawan ng ikatlong anyo ng artificial na Diyos na si Renny sa 2 piraso. Parehong bahagi ng katawan ni Renny, ang buong ibabang bahagi ay naging abo sa pamamagitan ng marahas na enerhiya, at ang itaas na kalahati ay diretsyong pinasabog mula sa bagong lupa sa pamamagitan ng suntok na ito. Ang pagbagsak sa isang maliit na satellite na may diameter na halos 3,000 kilometro sa kalawakan ay parang isang higanting meteorite na tumatama. Isang nakakatakot na ulap ng kabute ang nabuo sa maliit na satellite. Ang intensity ng enerhiya ay hindi bababa sa katumbas ng lakas ng pagsabog ng 20 milyong nuclear bomb. Instant kill. Ang ginawa ng tao na Diyos na si Lenny, sa kanyang pinakamalakas na anyo, ay talagang pinatay agad ni Hong Dali. Makapangyarihan. Masyadong malakas. Ngayon, sa wakas ay naunawaan ni Yin Fa at ng iba pa na hinihintay ni Hong Dali si Renny na gamitin ang kanyang pinakamalakas na anyo bago piniling direktang ilabas ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Sa katunayan, maaaring gawin ito ni Hong Dali mula pa sa simula. Pero ang problema ay kulang talaga ang alam niyang impormasyon tungkol sa Renny na ito. Kung tutusin, isa lang ang chance niya na mag-transform kaya hindi niya dapat gamitin ito ng maaga. Kung hindi, kung may mangyari na hindi inaasahan, ito ay ganap na wala sa tanong. Lalo na, talagang mababa ang index ng kalusugan ng Hong Dali. Kung mag-iipon siya ng pera, halimbawa, malulutas ng Star Knight at Bracelet Explosion ang labanan, pagkatapos ay maaari siyang magkaroon ng humigit kumulang 100 attribute point na natitira, para makapag-transform siya muli. Ngunit walang paraan, si Renny ay talagang may ikatlong anyo, at ang pagiging epektibo ng labanan ng kanyang ikatlong anyo ay masyadong malakas. Hindi ginagamit ang pangalawang gear. Imposibleng maging kalaban niya. Kaya wala na talagang ibang paraan. Isang beses lang mapipili ni Hong Dali na sumabog at agad na patayin si Renny. Natigilan ang lahat. At sa sobrang takot ni Silverhair at ng iba pa ay hindi na sila makapagsalita. May ginawa talaga si Hong Dali na higit sa inaasahan ng lahat. Direkta niyang binuksan ang bone armor sa kanyang dibdib at saka tinutukan ang mga bituin sa universo. Dark Energy Shock Cannon. Ang mga mata ni Hong Dali ay tila may umiikot na kosmikong swerte, at walang katapusang madilim na enerhiya ang namuo patungo sa kanyang dibdib. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang segundo ng akumulasyon, isang nakakatakot na madilim na shockwave ang tumama patungo sa kanyang dibdib. Napabuga si Renny sa direksyon kung saan siya pinagsabog. Ang sinag ng Dark Energy Impact Cannon ay bumukas sa hangin. Ilang daang metro lamang ang lapad kung saan ito unang inilunsad. Sa oras na ito ay inilunsad sa labas ng kapaligiran ng bagong daigdig, ito ay lumaki na sa diameter na daan-daang kilometro. Sa universo, umabot na ito sa diameter na higit sa 1,000 metro. Tila tumunog sa tenga ng lahat ang bahagyang tunog, at pagkatapos, ang satellite kung saan inilibing si Renny ay agad na nabulabog sa paggalaw ni Hong Dali. Ang pagputol ng damo ay dapat alisin ang ugat, ang prinsipyong ito, ang Hong Dali ay palaging nilalaro ng maayos. Sa mga nakakatakot na gene ni Renny, ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay dapat na napakalakas, ngunit wala siyang pagkakataong magbagong muli. Kung hindi mo direktang pasabugan ang kalaban sa isang pulp nang walang kahit isang cell na natitira, kung siya ay makapag-regenerate, ikaw ay nasa malaking problema.
Takot, makapangyarihan, maingat na pag-iisip. Natigilan si Yinfa at ang iba pa nang makitang ang Hongdali na ito ay maaaring sumabog ng may ganoong kapangyarihan. Sino ang makakatalo sa gayong tao? Tapos na, ang pilak na buhok na mukha ay mapula. Ngayong napatay na ang artificial na Diyos na si Renny at nawala na ang pinakamalakas na kalasag, gusto na silang durugan ni Hongdali. Ito ay kasing dali ng pagkain at pag-inom. Sa pagkakataong ito, sila ay ganap na patay. Hindi pa tapos. Hong! Ang boses nilang ay biglang tumunog ng malakas, tingnan mo, ang kalagayan ni Hongdali ay tila nagbago, at muli siyang bumagsak sa lupa. Tapos na ang oras ng kanyang pagbabago. Tama si Wolf. Pagkatapos ng napakalakas na enerhiyang pumutok ngayon, natapos na ang oras ng pagbabago ni Hongdali. Matapos malutas ang artificial na Diyos na si Lenny, nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Hongdali. Sa makatuwid, ang susunod na labanan ay ang pinakamapanganib. Protektahan ang Young Master. Si Liang at ang iba pa, na nakipagtulungan kay Hongdali ng hindi mabilang na beses, ay nakakita ng ganoong eksena at alam na si Hongdali ay nasa pinakamahina sa oras na ito. Sila mismo ay naging King Knight. Bagamat dahil sa oras, ito ay maikli at hindi mailalabas ang tunay na lakas ng King Knight, ngunit kung gusto mong protektahan si Hongdali, ito ay talagang walang problema. Pagkataon, patayin mo siya. Nagutos si Silverhair at siya ang unang nagmamadaling lumabas ng spaceship. Nagpakita si Hongdali ng isang hindi magagapi na estado. Masyadong malakas ang naturang estado, lalo na't walang posibilidad na magkaroon ng negosasyon sa pagitan ng dalawang partido. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi mayuko ni Hongdali ang kanyang ulo at ang matataas na maharlika ay hindi maaaring yumukod kay Hongdali. Kung aaminin ni Dali ang pagkatalo, isa na lang pagpipilian ang natitira, patayin si Hongdali, at pagkatapos ay humanap ng paraan para patayin ang Golden Emperor Gu. Hanggat papatayin si Hongdali at pagkatapos ay papatayin si Golden Emperor Gu, sulit ang anumang pagkawala. Lalo na, si Hongdali ay nasa pinakamahina na ngayon pagkatapos ng kanyang pagbabago. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, kung makaligtaan mo ito, maaaring hindi mo na ito makita muli. Sa pangunguna ng Komodo na may pilak na buhok, lahat ng iba pang nangungunang cadre ay sumugod patungo sa Hongdali. Tanging si Air, ang kanyang kakayahan ay kabilang sa auxiliary system, at ang kaligtasan ang pinakamahalagang bagay. Ang susi ay ang kanyang kapangyarihan ay talagang hindi malakas, kaya nanatili siya sa sasakyang pangalan Gaang at hindi pumunta. Young Master. Si Li Nianwei, na may mga pakpak na gawa sa metal na tumubo mula sa kanyang likod, ay lumipad ng pinakamabilis at agad na nahuli si Hongdali, na nagbagong anyo pabalik sa isang ordinaryong katawan ng tao, at mapilit na sinabi, Young Master, okay ka lang. Ayos lang ako. Kumunat ang noo ni Hongdali. Masyado niyang naubos ang kanyang mga health points. Sa oras na ito, halos 60 health point na lang ang natitira niya. Ang kanyang katawan ay lubhang mahina, ngunit wala pa rin siyang problema sa pagsasalita, tigilan ang matataas na ranggo ng mga maharlika at huwag mo silang hilingin na bumalik. Sa loob ng mothership. Hanggat sila ay narito, ang mga mothership na iyon ay hindi direktang bombahin ang bagong lupa. Hanggang ngayon, malinaw pa rin ang isipan ni Hongdali. Sa totoo lang, napakatalino niyang tao, pero tamad lang siyang mag-isip ng napakaraming bagay. Pagdating sa mga kritikal na sandali, walang kalabuan. At iyon nga ang nangyari. Ngayong sinusubukan siyang patayin ng Silverhair dahil sa kanyang kahinaan, ito na ang pinakamagandang oras para saluhin sila. Kung hindi, kapag sila ay nakabawi at bumalik sa Mothership Fleet, ang New Earth ay magiging abo na may ilang mga round ng pangunahing gun salvos. Ngayong narinig nila ang utos ni Hongdali, sina Levi's at ang iba pa ay nag-stalk kay Yinfa at sa iba pa. Kung gusto mong sakta ng Young Master, kailangan mo munang makapasa sa pagsusulit ko. Si Levi's, na armado na ng bone armor na kumakatawan sa mga kabalyero ng hari, ang unang nagpatigil sa lalaking pilak na buhok sa hangin at sinuntok ito. Ang kanyang lakas ng suntok ay may katangian ng mabigat na presyon, kaya sa sandaling tumama ang suntok sa kalahati, ang enerhiya sa hangin ay nagsisimulang mag-compress. Kapag nasa harap na siya ng taong may pilak na buhok, isang energy ball na halos 10 sentimetro lang ang lilito sa harap ng kanyang kamao. Ang marahas na enerhiyang iyon, na nararamdaman lamang, ay sapat na upang palamigan ang mga tao. Ang lakas ay hindi mahina, ngunit nakakalungkot na ikaw ay napakabata pa. Pagkatapos ng lahat, si Yinfa at ang iba pa ay nasa paligid ng tuktok ng antas ng bituin, at ang kanilang mga talento sa pakikipaglaban ay napakalakas. Lalo na ang kanilang mga kakayahan, kahit sino sa kanila ay super. Makapangyarihan. Kulog. Agad na umiwas ang pilak na buhok, at pagkatapos, sa kanyang boses, isang malaking kulog at kidlat ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan, na tumakip sa buong katawan ni Levi. Thunder Soul Stone, ang Soul Stone ay naglalaman ng napakalakas na mga elemental na kakayahan. Pagkatapos pagsamahin ang Thunder Soul Stone, ito man ay bilis, lakas, o paraan ng pag-atake, lahat ay magiging sobrang lakas, lalo na ang bilis, na tiyak na hindi kalahating mas mahina kaysa sa Light Soul Stone. Matapos mapatamba ang Levi sa isang suntok, ginamit ni Yinfa ang kanyang pinakamabilis na bilis para patayin si Hongdali.
Sa sobrang bilis, dumating siya sa isang kisap mata. Sa oras na ito, si Hong Dali ay walang anumang lakas sa pakikipaglaban, at ang kakayahang metal ni Li Nianwei ay ganap na natalo ni Yinfa. Nang makita ang kritikal na sandali, isang sinag ng liwanag ang kumislap, at si Jiang Chenzo ay huminto sa harap ni Yinfa. Ang kakayahan ng Light Soul Stone. Kasing bilis ng Thunder Soul Stone. Ang sinumang hamarang sa aking daan ay mamamatay. Talagang balisa si Yinfa sa mga oras na ito. Kung hindi niya kayang patayin si Hong Dali sa pagkakataong ito, mas mahirap na patayin siya sa hinaharap. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang katinuan, natatakot ako na ang lahat ng saya ay matapos para sa kanya at sa iba pa. Phew, alam na alam ni Jiang Chenzo ang sarili niyang lakas. Alam niyang sa simula pa lang ay tiyak na hindi siya ang kalaban na pilak ang buhok, kaya niyakap niya si Hong Dali at nagsimulang tumakbo palayo. Kahit na ang lakas ay hindi ang kalaban na pilak ang buhok, walang gaanong pagkakaiba sa bilis ng dalawa. Si Silver-haired biglang tumalon sa galit. Ang bilis ng liwanag at ang bilis ng kuryente ay halos pareho. Hindi ganoon kadaling maabyutan si Jiang Chenzo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatakas. Silver-haired na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinabol siya ng desperadong. Sa lahat, siya lamang ang may bilis na maihahambing kay Jiang Chenzo, at ang iba ay palaging mas mabagal. Kabanata 1027 Whitebeard Gate. Sa katunayan, kung pag-uusapan, ang pangunahing dahilan kung bakit naaresto si Jiang Chenzo noon ay dahil mahirap gamitin ang bilis sa mga urban na lugar. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba ito nagsimula siyang tumakbo ng buong lakas mula sa sandaling bumagsak siya sa lupa. Nagkataong disyerto ang lugar na ito. Flat ito sa unang tingin. Ang lahat sa lupa ay sanhi ng sobrang mataas na enerhiya ni Hong Dali at Rennie. Ang buhangin ay sumangga sa mga kristal na salamin, na mas nakakatulong sa paggamit ng liwanag. Kaya pagkatapos ng pagdagdag at pagbabawas ng ganito, hindi na naabutan ng silver hair si Jiang Chenzo sa isang sandali. Ngunit kung tutusin, ang gayong labanan ay medyo mahirap. Ang mga nangungunang cadre ay lahat ay napakalakas. Ang ilang pangunahing miyembro tulad nina Levi's at Li Yang ay maaari pa ring makitungo sa kanila, ngunit ang iba ay halatang mababa ang lakas. Sa pagharap sa makapangyarihang katangian at kakayahan ng matataas na cadre, halos lahat sila ay dahado. Lalo na ang pulang lobo, ang kanyang pulang apoy ay sobrang init. Sa lakas man ng King Knight, kapag natamon siya mula sa harapan, siguradong masusunog siya hanggang sa abo. Ang sitwasyon ay nagiging mas kagyat. Ang mga gumagamit ng kakayahan ng tao mismo ay may kakayahang makitungo sa Zerg Knights, at ang mga nangungunang cadre ay mayroon pa ring malaking kalamangan laban sa King Knights. Bilang resulta, nang makita ni Hong Dali na ang sitwasyon sa kanyang panig ay lubhang kritikal, isang matandang boses ang biglang nagmula sa langit. Ang boses ay napakagaspang, at siya ay tumawa ng malakas, "Gulalalalala, aking mabuting anak, buhay ka pa ba?" Whitebeard ang dumating sa kritikal na sandaling ito. Tatay. Tumangala si Hong Dali at nakita ang isang malaking mothership na umuusbong mula sa langit. Si Getter na may puting balbas ay nakatayo sa busog ng mothership na nakahalukip-kap. Siya ay nakasuot ng itim na turban, at isang malaking balabal ang pumapatak sa kanyang likuran. Ito ay talagang isang tulong sa oras ng pangangailangan. Sa pamamagitan ng puting balbas na Getter dito, ang mga nangungunang cadre ay maaaring magdusa lamang ng isang pagkatalo. Gulalalala. Mukhang nabugbog ka ng husto, diretsyong tumalon si Gate mula sa mothership. Ang ilang suntok sa hangin ay nagpabagal sa bilis ng landing, at mabilis niyang narating ang lupa. Tumingin siya sa paligid at sumimangot ng husto, "Sino ang tumalo sa iyo ng ganito? Nagbago ba ang kapaligiran dito?" Alam ni Gate na si Hong Dali ay sumanib sa Golden Emperor Gu. Pero ngayon si Hong Dali ay binugbog ng ganito ng lalaking iyon. Parang sobrang lakas talaga ng kalaban. Ano ang pangalan ng artificial na Diyos Lenny? Nakangiting sabi ni Hong Dali, "Pero napatay ko na siya, hehe." Artificial na Diyos. Ibinuko ni Gate ang kanyang bibig sa pagtataka, "Ang taong iyon ay pinatay mo." Galing. Bilang isa sa tatlong hari ng pirata ng Deimos Star Territory, natural na naiintindihan ng Whitebeard Gate kung ano ang isang artificial na Diyos. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi siya nang ahas na pumunta sa punong tanggapan ng mga matataas na maharlika upang manggulo ay dahil sa artificial na Diyos na ito. Ngayon siya ay talagang pinatay ni Hong Dali. Whitebeard. Hindi ko inaasahan na darating ka rin. Sa sandaling makita ng silver hair si Bybeard, alam niya na walang pag-asang patayin si Hong Dali ngayon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ng mapait, ang kanyang boses ay halos lamutak mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin, "Isulat natin ang account na ito." "Glalalala, ano ang magagawa mo kung isusulat mo ito?" Nakangiting sabi ni Gate. "Pumunta ka dito kung maglakas loob ka." Bahagyang ipinikit ng lalaking pilak ang buhok. Whitebeard Gate. Siya ay lubhang makapangyarihan at hindi man lang mas malakas kaysa sa mga matataas na cadre. Walang ganap na pagkakataong manalo laban sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay namula nang siya ay lumitaw, ang kanyang mga anak na lalaki ay dapat na nasa malapit, kasama ang grupo ni Hong Dali ng lubhang mapagpahirap na mga thug, kung ano ang nangyari ngayon. Natatakot ako na wala na tayong magagawa. Gate. Ire-report namin sa Upper Council ang ginawa mo ngayon.
Pinaikit ng lalaking may pilak na buhok. Galit na galit. Si Whitebeard Getter ay isa sa 3 Interstellar Pirate King. Not to mention these top officials, even those in the real upper council of high nobles, walang nang ahas na makipag-chat sa kanya. Kung tungkol sa aktwal na pagkilos, ang mga nangungunang cadre na ito ay wala pang lakas ng loob. Hehe, kahit anong sabihin mo. Sinulyapan ng Whitebeard Gate ang matataas na opisyal na naruroon ng may panghahamak. Ngayong nandito na ako, dapat na kayong umalis dito, tama ba? Siyempre, kung gusto ninyong lumaban, pumunta ka lang dito. Sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, ang mga taong may pilak na buhok ay inilibot ang kanilang mga mata at agad na naghanda na umalis. Sa gate dito, wala silang pagkakataong manalo. Mas mabuting bumalik sa pagiging ina. Sa kasong iyon. Feral na. Kinawayan ng lalaking silver ang buhok at naghanda ng umalis. Ngunit hindi niya ito inaasahan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Hongdali, "Tatay, huwag mo silang yayaing umalis, pigilan sila." Sa sandaling sinabi ni Hongdali ang mga salitang ito, sinugod na siya ni Gate. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang layer ng itim na dark energy, at ang ambon ng dark energy ay direktang kumalat. Nang tawagin ni Hongdali ang "Tatay", sinuntok ni Gate ang lalaking may pilak na buhok sa lupa. Pagdating sa "hindi", naideploy na ng pulang lobo ang mga kakayahan nito at desperadong umatras. At nang sabihin niya ang mga sumunod na salita, sumugod na si Gate sa karamihan, isa-isang sinuntok, natamba ang 7 sa kanila sa isang kisap mata, at pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga daliri. Ang sasakyang pangkalawakan kung saan nakasakay ang mga nangungunang opisyal sa kalangitan ay direktang kinokontrol ng mothership ni Gate. Sa huli, tanging si Red Wolf at Binhong ang nakatakas. Kung hihilingin kong umalis ka ng ganito, napakaraming stellar 5th level mothership sa universo, at isang salvo ng mga pangunahing putok ng baril, ang tanga ko. Iniunat ni Gate ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok na pilak sa kanyang kamay. Hehe, ngumisi, matagal ko nang narinig na mayroong isang taong may pilak na buhok sa mga matataas na cadre ng mababang konseho na napakamaparaan. Ngayong nakita ko ito ay walang iba kundi iyon. Kumpara sa aking pamilya. Si Dali, medyo talo talaga siya. Ang silver-haired head ay natatakpan. Inipit ito ni Whitebeard, na hindi na nakaimik. "Tatay, sabi ni Hongdali na may nakakabinging ngiti, nakarating ka sa tamang oras. Kung mamaya pa, natapos ko na. Haha, nagnanakaw ako malapit sa punong tanggapan ng matataas na maharlika sa unang 2 araw, at nakakita ako ng isang malaking fleet na ipinadala. Binantayan ko at palihim na nahuli ang isang mataas na ranggo na maharlika at tinanong siya." Hinaplos ni Gate ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, bilang resulta, pagkatapos magtanong, narinig ko na pinatay ng isang lalaking nagngangalang Hongdali ang isang mataas na ranggo. Pinatay din ng mga maharlika ang 3 matataas na cadre. Sa sandaling naisip ko ito, alam kong tiyak na ikaw, ang munting bastard na nagpoprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Ngayon, nakarating na siya sa tamang lugar, gulalalala. Kahit na sinabi niya ito sa isang maliit na pahayag, naunawaan ng lahat ang mga pagliko at ang enerhiya na ginugol ni Whitebeard sa bagay na ito. "Hehe, Dad, kilala mo pa rin ako." Huminga ng malalim si Hongdali, at sinabing, "Kumapit ka lang sa mga taong ito, at umasa sa kanila na makipag-ayos sa mga matataas na ranggo na maharlika." Napaka-interesante ng sitwasyon. Nabihag ng mga nangungunang cadre at iba pa ang milyon-milyong matatanda mula sa lumang lupa. Sa panig ni Hongdali, nahuli ang 8 nangungunang cadre. Talagang walang problema sa paggamit ng 8 matataas na cadre bilang mga bihag kapalit ng milyon-milyong matatanda, at maaaring mapag-usapan ng mabuti ang mga kondisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naghahanda ang lahat na bawiin ang kanilang mga tropa at huminga, biglang, isang napakalakas na aura ang nagmula sa langit at bumaba sa lahat ng naruroon. Ang aura na iyon ay pamilyar sa lahat, ito ay ang aura ng artificial na Diyos na si Rennie. Hindi patay ang lalaking ito. Nabigo ang pag-atake ni Hongdali na pumatay sa kanya. Mukhang napalampas ang aking Dark Energy Impact Cannon. Sa isang iglap ng pag-iisip, naunawaan ni Hongdali kung bakit buhay pa si Rennie. Dati, ginamit niya ang Dark Energy Impact Cannon na may layuning putulin ang damo at pukse ng mga ugat. Dahil dito, tila naisipan ni Rennie na sumama sa kanya. Mabilis niyang inilipat ang kanyang posisyon sa sandaling nabangga siya sa satellite. Oo naman, karapat-dapat siyang maging isang fighting race, at ang kanyang munting aksyon ay talagang nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi, ito ay naging mga durog na bato sa ngayon. Hindi patay si Lord Rennie. Sa oras na ito, bumalik din sina Red Wolf at Binhong. Kasama ang artificial na Diyos na si Rennie, natural na wala na silang dapat ikatakot. Tumingin ang pulang lobo kay Hongdali at ngumiti ng mabangis, "Hongdali, hindi ka talaga makakatakbo sa pagkakataong ito." Hahaha. Ang lalaking may pilak na buhok na binugbog na parang ulo ng baboy noon ay sobrang galit din sa oras na ito. Ipinagmamalaki. Dahil hindi patay si Lenny, kailangang simulan ng lahat sa simula. Walang natalo sa kanilang panig, ngunit sa panig ni Hongdali ay kitang-kita na si Hongdali ay wala ng kakayahang mag-transform, hindi bababa sa ngayon. Desperado na sitwasyon.
Sa oras na ito, si Hongdali ay talagang nasa isang desperado na sitwasyon. Kahit nasa lakas ng Whitebeard Getter, wala man lang pressure kapag kaharap ang mga matataas na cadre na ito, ngunit kaharap ang artificial na Diyos na si Rennie, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, si Rennie ay isang artificial na Diyos na madaling sirain ang isang malaking planeta. Ang layunin ng kanyang paglikha ay para sa digmaan. Ay nako, mukhang wala na akong magagawa kung hindi ako susuko, Hongdali chuckled. Sa oras na ito, mayroon pa siyang huling 60 puntos ng health index na natitira at wala ng pagkakataong lumaban. Sa oras na ito, hindi man lang niya may kumpara ang lakas ng mga ordinaryong tao. Ha, Hongdali, ang kulay pilak na buhok sa kanyang mukha ay napuno ng kagalakan ng isang nanalo. Puno ng saya ang kanyang ekspresyon, at tumawa siya, ngayon, hindi ka na mag-transform, hindi ba? Sayang, wala kang paraan. Pero bilang isang marangal na may mataas na ranggo, mabibigyan kita ng pagkakataon. Sa puntong ito, dahan-dahan niyang sinabi, lumuhad ka at sumuko. Masisiguro kung hindi ka papatayin ni Lord Rennie. Siyempre, itong mga kaibigan mo. Proud na proud siya. Ang misyong ito ay matagumpay na naisakatuparan. Bagamat mahigit 70 Stellar Tier 5 motherships ang nawala, sulit ang lahat matapos matagumpay na makuha ang Starry Sky Knight Hongdali at gamitin ang Hongdali para kontrolin ang Golden Emperor Gu. Hindi ito maaaring maging mas cost-effective. Sa hindi inaasahang pagkakataon, noong ipagdiwang na ni Silverhair at ng iba pa ang kanilang tagumpay, biglang itinulak ang mga ulap sa kalangitan, at dahan-daang lumapag ang isang maliit na spaceship na puro ginto at halos 1 kilometro lang ang haba. Ang spaceship na iyon ay isang medyo maliit na modelo na ginagamit para sa interstellar travel, ngunit mayroong isang hindi pangkaraniwang aura na nagmumula sa spaceship na ito. Anong nangyayari? Nakatitig sa spaceship ang lalaking may kulay silver na buhok na dilat ang mga mata. Sa panahong ito, sino ang may lakas ng loob na pumasok dito? Kabanata 1028 Shenlong Royal Family. Naakit ang atensyon ng lahat sa spaceship na ito. Siya ay naglakas loob na pumunta sa bagong daigdig sa oras na ito, at direktang pinili din na dumaong sa larangan ng digmaan. Ang lahat ng mga bagay na ipinakita sa panahong ito ay nagsiwalat ng isang hindi pangkaraniwang kahulugan. Hindi nagtagal, lumapag ang spacecraft, bumuga ng hangin at buhangin sa buong lupa. Bumukas ang pinto ng spaceship at dahan-daang bumagsak sa lupa. Ano man ang mangyari, ito ay isang napaka-ordinaryong sasakyang pangkalawakan. Walang nakakatakot na sukat, walang napakarilag na sasakyang pangkalawakan, at kahit na tumingin sa loob mula sa bukas na pinto ng sasakyang pangalangaang, hindi mo masasabi kung ano ang espesyal sa sasakyang pangkalawakan na ito. Upang maging matapat, ito ay talagang isang tunay na ordinaryong sasakyang pangkalawakan. Ngunit ang puso ng lahat ay tumaas. Kahit na ang artificial na Diyos na si Rennie ay nakaramdam ng kaunting kaba sa walang dahilan. Di nagtagal, mula sa sasakyang pangkalawakan, ang unang 4 na tao ay dahan-daang bumaba kasama ang isang pangkat na may 20 o 30 tao. Ang pinuno ay isang matandang mukhang matanda na, nakasuot ng simpleng damit at may hawak na tungkod sa kamay. Kahit anong tingin mo sa kanya, mukha siyang mabait na kapitbahay na walang pagkukunwari. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng 20-30 hindi pangkaraniwang malalakas na gwardya, agad siyang naging isang partikular na kapansin-pansing presensya na nakatayo sa labas ng karamihan. Sa tabi niya ay isang matandang babae na may puting buhok at kulubat sa mukha, hawak ang braso nito. Halatang halata ang pagkakakilanlan niya, dapat asawa siya ng matanda. Sa katunayan, sa orihinal, ang gayong tao na mukhang matandang babae ay dapat na napakabait, ngunit ang matandang babae na ito ay nilalaro ang 2 fitness ball-like na bato sa kanyang mga kamay, na may masamang tingin sa kanyang mukha. Parehong simple ang suot nilang dalawa. Walang anumang bagay tungkol sa kanya na maaaring makilala siya. Ngunit sa paghusga sa nakakatakot na aura na ipinakita ng mga gwardya sa likod niya, ang 2 taong ito. Ito ay kahit anong ngunit simple. Siyempre, hindi masyadong nakakagulat na sabihin na ito lang ang kaso. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na malalakas na tao sa universo na ito, at maraming mga tao ang hindi gustong gawing masyadong engrandi ang palabas. Ngunit nang tuluyang napalingon ang lahat sa kanilang dalawa at nakita ang 2 taong sumusunod sa kanila, lahat sila ay napabuntong hininga. Sa katunayan, ang mga tao sa likod ng matandang mag-asawang ito. Hindi lamang ito isang halimaw, ngunit alam ito ni Hongdali at ng iba pa at pamilyar na pamilyar dito. Galaxy Nobles, 5 Emperador Jiang Dongliu, at 5 Emperador Li Xuancheng. Ang matandang mag-asawa ay halatang nakita ang pilak na buhok na Komodo at ang iba pa, at naramdaman pa nila ang nakakatakot na enerhiya sa buong katawan ng artificial na Diyos na si Rennie. Pero tinatimad silang magsalita. Casual lang niyang sinulyapan ang sitwasyon sa field. Si Hongdali ay mukhang mahina, habang si Yinfa at iba pa ay nagpakita ng kanilang kapangyarihan. Mas lalong nagagalit. Sa sandaling lumitaw ang gayong grupo ng mga tao sa entablado, tumahimik ang buong eksena. Dahan-daang naglakad ang matanda at ang kanyang asawa sa gitna ng bukid. Hindi man lang nila tiningnan ang kulay pilak na si Komodo at ang kanyang partido, at hindi nila pinansin si Rennie. Tumingin lang sila kay Hongdali at nagtanong, sino si Hongdali? Halika at tingnan ko. Pagkasabi niya nun,
Biglang natigilan ang lahat. Ang taong ito. Kilala mo ba si Hong Dali? Sa kabilang banda, nakita ni Jiang Chenzo sa gilid sina Jiang Dongliu at Li Xuancheng. Parang may naintindihan siya. Matanda, kilala mo ba ako? Itinuro ni Hong Dali ang kanyang ilong, ano ang iyong apelyido? Nang marinig na siya si Hong Dali, biglang lumitaw ang tuyong mukha ng matandang babae na parang balat. Sa isang panandaliang dampi ng lambot, tiningnan niya si Hong Dali pataas at pababa, tumanggaw ng may kasiyahan, at pagkatapos ay nagtanong, well, very good. Tapos, Dali, narinig kong may nang-aapi sa iyo, sino ito? Ituro mo. Damn it, ito ang ritmo para tulungan tayong umunlad. Napakamot ng ulo si Hong Dali, hindi, talagang hindi. Magaling na ako ngayon, walang nang-aapi sa akin, haha, haha. Bagamat may mga taong gustong tumulong sa kanya, kung tutuusin, ang kabilang partido ay mayroong artificial na Diyos na si Rennie, na may napakalakas na kapangyarihang panlaban mukhang kilala ng matandang mag-asawa ang kanilang sarili, ngunit masama kung sila ay madawit. Takot na hindi ka namin matatalo. Tumawa ang matanda at agad na naintindihan ang ibig sabihin ni Hong Dali. Tumingin siya sa paligid ng mga manunood at walang galit na sinabi, kung sino man ang humipo sa mga inapo ng aking pamilyang Hong, tumayo ka. Gusto kong makita kung ano ang nangyayari. Ang ganyang tao ay nangangahas na maging mayabang. Ayokong magsalita ng walang kaparirikan. Babaliin ko ang aking mga paa at yuko kay Hong Dali para aminin ang aking pagkakamali, o dudurugin ko siya at ipakin sa aking rhubarb. Sa totoo lang, kung hindi sinabi ng matandang ito ang mga salitang ito, iba na sana ang itsura niya. Siya nga ay katulad ng magiliw na tiyuhin sa tabi, at ayos lang na sabihin pa na siya ang kanyang mapagmahal na lolo. Ngunit sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, ang lahat sa madla ay natigilan at hindi nakabawi ng mahabang panahon. Ganoon ba kalakas ang matandang ito? Lalo na, sinabi niya na ang matandang ito mula sa pamilyang Hong ay pinangalan ng Hong. Sa oras na ito, ang matandang mag-asawa ay nagulat sa lahat ng sila ay lumitaw. Walang sinuman, kabilang si Rennie, ang nang-ahas na gumawa ng anumang hakbang. Ang eksena ay lubhang kakaiba. Walang nagsabi. Bahagyang ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Para siyang nasa huling taon niya, ngunit ngayon ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Ngumisi siya, at saka tumingin kay Rennie, mukhang ikaw ang may pinakamaraming combat power dito. Malakas ka. You can bully our Hong family guys, but you are so brave. I appreciate people like this the most, but I will crush anyone who dares to mess with my Hong family. Nagulat ang buong audience. Talagang talamak ang matandang ito mula sa pamilyang Hong. Third form. Naramdaman ni Rennie ang malaking krisis, at agad na sumabog sa ikatlong anyo, at pagkatapos ay direktang lumipad sa direksyon ng matanda. Nang makalapit siya ay sinipa siya sa mukha. Ang lakas ng sipa na ito mula sa ikatlong anyo ni Rennie ay nakakasira ng lupa. Kahit anong sipa niya, sesabog agad. Maging ang buong lupa dito ay lubusang ibabaliktad. Bang! Isang mapurol na pagsabog ang tumunog, at isang ulap ng dugong ambon ang lumitaw kung saan nakatayo ang matanda. Hindi kaya ang matandang ito na labis na natakot sa lahat kaya hindi sila nang ahas na magsalita ng lumitaw sa eksena ay talagang isang malambot na persimmon. Ngunit nang unang lumitaw ang gayong ideya sa isip ng lahat, ang lahat ay ganap na natigilan. Dahil nakatayo pa rin doon ang matandang sipain sana ng marahas, hawak-hawak pa rin ng asawa ang braso nito, at kahit ang saklay sa kamay ay hindi pa rin nagbabago. Isang ulap ng dugong ambon ang lumitaw kung saan nakatayo ang pulang lobo. Tungkol naman sa matanda, ang tanging nagbago ay ang kabilang kamay niya. Dahil ang sobrang malupit na si Rennie, ang ginawa ng tao na Diyos na nag-activate na ng kanyang ikatlong anyo, ay nakahawak sa kanyang ulo sa mga kamay ng matandang ito. Ang ganitong eksena ay mukhang kakaiba at misteryoso. Karamihan sa mga naruroon ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Isa o dalawa lang siguro sa mga young master sa audience ang malinaw na nakikita ang nangyari. At sa mas malinaw na nakita ko, mas nabigla ako. Ito ay, sa paniniil ni Whitebeard, siya ay ganap na natigilan. Dahil kitang-kita niya ito. Sa pagkakataong iyon ay sumugod si Rennie sa harap ng matanda. Dahil dito, nagpalitan ng pwesto ang matanda at ang matandang babae kasama ang nangungunang cadre na pulang lobo sa dikalayuan sa isang iglap lamang. Sa madaling salita, ang pulang lobo ang pinalayas ni Rennie ngayon lang. At pagkatapos sinipa ni Rennie ang pulang lobo, nagpalit na naman ng pwesto ang matanda at ang matandang babae kasama ang pulang lobo. Ibig sabihin ay umiwas ang matanda sa sipa ni Rennie, pagkatapos ay sumulpot sa tabi ni Rennie sa isang iglap, at saka hinawakan ang ulo ni Rennie. Sa oras na ito, ang pulang lobo sa di kalayuan ay sinipa sa isang bola ng ambon ng dugo. Hindi pa tumatama sa lupa ang ulan ng dugo sa langit. Hinawakan na ng matanda ang ulo ni Rennie at nang uuyam na sinabi, God-making plan. Our Shenglong royal family ang iba pang mga bagay na pinaglalaroan mo ay itinuturing mong kayamanan, ha? Ang Shenglong royal family. Ang matandang ito mula sa pamilyang Hong ay talagang mula sa maharlikang pamilya ng Shenglong. Hindi maitago ng lahat ang pagkabigla sa kanilang mga puso, ngunit sa sandaling ito, ang buong katawan ni Rennie sa mga kamay ng matanda ay talagang nagsimulang sumailalim sa malalaking pagbabago. Ang kanyang katawan ay orihinal na pinagsama, ngunit ngayon ay unti-unting nagbago ang hitsura nito.
Ito ay parang isang tao na ang balat ay orihinal na napakapinong at makinis, ngunit pinalaki ng hindi mabilang na beses sa ilalim ng magnifying glass, upang ang bawat piraso ng balat sa katawan ay malinaw na nakikita. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang-kanyang buong katawan ay tila binubuo ng mga piraso. Kung kailangan kong isa-isahin, ito ay nasa oras na ito, ang buong katawan ni Rennie ay naging isang tagpi-tagpi ng maliliit na pixel-like na individual. Tiyak, nang maingat na tiningnan ng lahat si Rennie, ang kanyang katawan ay natangay ng hangin at naging bakas ng pulbos. Mabilis siyang nawasak, nawala, at tuluyang namatay. Ang mga Diyos na gawa ng tao ay may malaking kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad ang kanilang paglaban sa mga kakayahan ay napakahina pa rin. Marahang ipinalakpak ng matanda ang kanyang mga kamay, na parabang walang kabuluhan ang kanyang ginawa, at saka tumingin sa pilak na buhok at iba pang mga tao na nasa bukid pa rin. Mahinahon niyang sinabi, nasa Deimos Star Territory ka, tama. Napakatapang mong maglakas loob na salakayin ang mga tao mula sa pamilyang Hong ng Shenglong Royal Family. Si Hong Dali ay talagang miyembro ng Shenglong Royal Family. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat sa oras na ito. Hindi katakataka na hindi maipaliwanag na Jin-aisang ni Hong Dali ang kanyang kakayahan sa bloodline nang sumanib siya sa Golden Emperor Gu. Lumalabas na ang kakayahan ng bloodline na nagising niya ay talagang kakayahan ng maharlikang pamilya ng Shenglong. Takot. Abnormal. Mula sa paraan ng pagpatay ng matandang pamilyang Hong kay Rennie sa isang galaw ngayon, makikita na ang kakayahang ito sa bloodline ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ang silver hair at iba pa ay tuluyang gumuho. Kahit nasa pinakamabangis nilang panaginip, hindi sila nang ahas na isipin na si Hong Dali ay magkakaroon ng dugo ng maharlikang pamilya ng Shenglong. At isa rin siyang maharlikang pamilya sa mga maharlikang pamilya, isang ina po ng pinakamalakas na pamilyang Hong. Paano ito posible? Si Hong Dali ay isang country bumpkin na isinilang sa Earth, at talagang ina po ng Royal Hong family. Kabanata 1029 na Dali Little Darling. Siyempre, huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Ngayong nagawa na ang lahat, ang magagawa lang natin ay maghanap ng mga paraan para mabawi ang lahat ng pagkalugi. Kamahalan, kami. Si Silver Hair at ang iba pa ay nanginginig na lumuhod. Ang pagharap sa taong pervert na kayang pumatay kay Rennie sa isang galaw, ang pagsuko ang tanging pagpipilian. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan, ipinihit ng matandang babae sa tabi ng matanda ang bato sa kanyang kamay at sinabing may masamang tingin, bibigyan kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, makikita ko ang iyong Panginoon na pupunta dito ng personal para alamin ang mga bagay-bagay para sa akin. Bilang pagbibilang mula ngayon, 1 minuto mamaya, papabombahin ko ang mga tao sa iyong mataas na ranggo na marangal na punong tanggapan. Natigilan ang lahat sa audience, at ang mga taong may pilak na buhok ay natakot na halos umihi. Ngayon ay pinatay ni Hong Dali ang isa sa kanilang matataas na ranggo, 4 na nangungunang cadre, isang Diyos na gawa ng tao, at higit sa 70 stellar 5th level motherships. Sa huli, dahil si Hong Dali ay mula sa maharlikang pamilya ng Shenglong, kabilang pa nga siya sa maharlikang pamilya. Ang maharlikang pamilya, ang mga inapo ng pamilyang Hong, ay biglang bumaliktad ang sitwasyon, at talagang hiniling nila sa kanilang matataas na maharlika na pumunta rito para humingi ng tawad. Ngunit hindi ba sila nang ahas na dumating? Ang matandang ito ay pumapatay ng mga tao at lumilikha ng mga Diyos sa isang galaw. Ang pagiging ina ng maharlikang pamilya ay maaaring direktang sirain ang sistema ng bituin. Sa kanilang mga mata, ang punong tanggapan ng matataas na maharlika ay walang iba kundi isang contra mater na kanyan. Hiniling niya sa kanila na pumunta at humingi ng tawad, ngunit pagkatapos ay talagang hindi sila makakapunta. Oo, ako. Babalik tayo ngayon. Ang lalaking may pilak na buhok ay tumanggo ng husto sa takot. Hindi nakakatakot na siya mismo ang namatay. Ang nakakatakot, lahat ng matataas na maharlika ay inilibing kasama niya. Ang agwat sa pagitan ng maharlikang pamilya ng Shenglong at ng matataas na ranggo na maharlika ay mas malaki kaysa sa agwat sa pagitan ng matataas na ranggo na maharlika at ng mga maharlika sa kalawakan. Hindi kalabisan na sabihin na kung ang isang ordinaryong planeta ay isang nayon, kung gayon ang aristokrata ng kalawakan ay marahil ang mahistrado ng county, at ang mataas na ranggo na aristokrata ay ang alkalde. At ang Star Realm Royal Family. Hindi ito ang gobernador ng probinsya, ito ang antas ng pinuno ng estado. Lalo na ang pamilyang Hong, ang maharlikang pamilya. Katumbas iyon ng katayuan ng misteryosong lalaki sa Earth Alliance. Umalis ka dito kung alam mo. Halatang masama ang ugali ng matandang babae. Sa totoo lang, binigyan niya ng maraming mukha ang mga taong ito sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa sinuman. Ang pangunahing dahilan ay dahil sila ay masyadong mahina at hindi karapat-dapat sa kanya upang kumilos, gusto pa rin niyang maging malinis. Sa isang kisap mata, wala na lahat si Silver Hair at ang iba pa. Dali, pagkaalis ng mga silver-haired at iba pa, sa wakas ay ngumiti ang matanda at naglakad papunta sa Hong Dali. Hinawakan niya ng 2 kamay ang mga balikat ni Hong Dali. Tumingin siya sa itaas at sa ibaba, kaliwat kanan, at habang tumitingin siya, mas nagustuhan niya ito. Ngumiti siya at sinabing, well, she is beautiful and fair, especially her eyebrows. They look alike. Oh, they look so alike.
Sinabi niya ito, tumulo ang luha. Hindi seryoso ang matandang lalaki, at napakaraming tao ang umiiyak sa lahat ng oras. Bagamat pinagalitan ng matandang babae ang matanda, may umiiyak na tunog sa kanyang mga salita, at may mga luhang umaagos mula sa gilid ng kanyang mga mata. Naku, galit si Junior sa amin noon. Ito sa sandaling umalis ako, parang palem ng tuluyan. Junior. Nagkatinginan ng lahat ng naroroon, ang mga taong ito na ipinanganak sa lupa. Alam na agad ng lahat kung sino ang tinutukoy ng matandang babae. Ang apelyido ay Hong, at ang pangalan ay Junior. Siya ay walang iba kundi ang founding leader ng Kingdom of Heaven, si Hong Jun ng pamilya Hong. Lolo, Lola, tumingin si Hong Dali sa kanilang dalawa, pinunasan ang kanilang mga luha ng walang laman, at sinabing, kayo ang lahat ng elders ko. Mga tunay na elder na magkakadugo. Tuwang-tuwa si Hong Dali. Bago siya naglakbay sa panahon, siya ay isang ulila. Dahil dito, sa mundong ito, mayroon akong ama at ina. Mayroon ding mga lolo't lola at maraming kapatid sa pamilya. Sa hindi inaasahan, si Lolo Ancestor ay talagang nagpakitang muli ngayon, at siya ay miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenlong Star Realm kung saan matatagpuan ang Deimos Star Territory, kung saan matatagpuan ang Milky Way Earth. Anak daw nila si Hong Jun kaya dapat daan-daang taong gulang na sila. Okay, hindi ito ang lugar para mag-usap. Sumakay na tayo sa spaceship at umalis muna tayo dito. Tumingin si Lolo Hong sa paligid. Sa oras na ito, ang buong disyerto ay nagbago dahil sa nakaraang labanan. Ang pagkawasak, hindi mabilang na malalaking hukay, at marahas na daloy ng enerhiya ay tanda na ang lugar na ito ay ganap na naging isang biological restricted area. Sa oras na ito, ang lahat ay may hindi mabilang na mga katanungan upang itanong, ngunit sa harap ng tunay na maharlikang pamilya ng Shenlong, hindi pa rin sila nang ahas na magsalita. Ang lahat ay sumakay sa spaceship at lumipad patungong silangan patungo sa urban area ng Xintianjing, ang kaharian ng langit sa bagong lupa. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa dulo ng field at lahat ay bumaba sa spaceship. Tumingin ang matandang babae sa paligid at napayuko ang mga labi sa panghahamak. Hindi niya inilihim ang kanyang pagkamuhi sa maruming kapaligiran sa paligid niya at sumimangot, mininarahan ba ang mga inapo ng aking pamilyang Hong sa ganoong basurang lugar? Ang matandang babae na ito ay masamang tao, at lahat ay natakot kaya natahimik sila, ngunit pinunasan ito ni Hong Dali. Pinunasan niya ang kanyang ilong, hinikayat niya, Lola, bagong binili ko ang planetang ito. Kakasimula ko lang itayo ito, kaya medyo magaspang. Dadalhin kita sa magandang lugar mamaya. Dapat magustuhan mo ito. Hindi madaling makipag-usap sa iba. Ngunit tiyak na mas epektibo ang mga salita ni Hong Dali kaysa sa imperial na utos. Nakita ng matandang babae na may gusto sa kanya si Hong Dali, at tinapik niya ang balikat ni Hong Dali na nakangiti, gusto ko pa ring marinig ang sinabi ng brat. Well, dapat kasing simple ang bagong gawang planeta. Ang lola mo, hihintayin kita. Dalhin mo ako sa magandang lugar, haha. Namanhid ang anit ng lahat. Itong matandang babae na parang matandang Buddha ay gustong-gusto ang mga pakulo ni Hong Dali. Ito ay tinatawag na brine at tofu, isang bagay ang nababawasan at ang isa ay nababawasan. Hindi nagtagal, pinangunahan ng misteryosong lalaki si Hong Wigyu, sinundan ng pinuno, at narinig ng buong pamilya Hong ng Heavenly Kingdom ang balita at lahat ay lumapit. Marahil ay may daan-daang tao sa napakalaking grupo ng mga tao. Si Hong Tu, ang pinakamatanda sa pamilya Hong, ang nangunguna, kasunod sina Hong Wei at Hong Ying. Sumunod sa likuran nilang tatlo sina Hong Wigyu, Lan Roxy, Hong Jianye at iba pang mga kapatid. Sa likod nila ay sina Hong Anbao, Muyoxi at iba pang malalapit na kamag-anak ng pamilyang Hong. Ito ba ang lahat ng mga inapo ng aking Junior? Tumingin ang matandang lalaki kay Hong Tu at sa isang malaking grupo ng mga tao, at napaluha sa tuwa, ang aking Junior ay may isang anak na babae, ang aking Junior ay may isang anak na babae. Sa mga salitang ito, nagpahayag ito ng hindi mabilang na kalungkutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang matandang babae ang pinakamaasikaso. Naramdaman niya kaagad na may mali at diretsyong tumingin sa misteryosong lalaki. Biglang naging daloy ng liwanag ang kanyang katawan. Nang muli siyang nagpakita sa harap ng lahat, ang kanyang payat na katawan nakatayo na sa harap ng misteryosong lalaki, iniunat niya ang kanyang kamay at kinurot ang leeg ng misteryosong lalaki, mukhang ikaw ang pinuno ng aking pamilyang Hong. Nang makakita ng ganoong eksena, ang lahat ay biglang huminga ng air conditioning, at kasabay nito, ang pangungusap na ipinasa ng kanyang pamilyang Wu ay muling pumasok sa isip, ang pamilyang Hong ay dapat maging pinakamataas na pinuno, upang makamit ang huling tagumpay. Dapat maging supreme leader ang pamilya Hong, ito pala. Ngayon ay naunawaan na ng pinuno ang tunay na kahulugan ng pangungusap na ito. Bilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenlong, hindi kinaya ng pamilyang Hong ang pagiging dominanti ng kanilang maharlikang pamilya. Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa field ay biglang naging sobrang tense. Sa oras na ito, tumingin ang lahat kay Hong Dali. Tinatayang ang alibughang anak na ito lamang ang makakapagpatahimik sa ugali nitong madalas na marahas na matandang babae, isang bagay ang magpapabagsak ng isa pang bagay. Naku, Lola, lumapit si Hong Dali at humihingal na pinayuhan, huwag kang magalit, ito ang misteryosong tiyuhin ko, napakabait niya sa akin.
Noong tayo ay nasa matandang lupa, inalagaan niya ng mabuti ang aming pamilya. Ubo. Mayroon na lamang siyang higit sa 60 puntos ng mga katangiang pangkalusugan na natitira. Medyo mahina nga ang katawan niya, kaya umubos siya pagkatapos magsalita ng ilang salita. Oh, aking munting mahal, mangyaring dahan-dahan. Oo nga, nakatingin sa kanya si Mrs. Hong kanina, ngunit sa isang kisap mata, nakita niyang nakangiti si Hong Dali sa buong mukha. Marahan niyang tinapik ang likod ni Hong Dali, masyadong malumanay ang boses niya. Lola mo? Tinatakot ko lang siya, baka mabuli siya ng iba. Little darling, dahan-dahan lang. Mukhang may problema ka rin sa anak kong militar. Masyadong mahina ang kalusugan mo. Nako, akala ko noon, kami ni Judgener ay kapareho mo. Nang muling sinabi ito ng matandang babae, tumulo ang luha niya. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat. Alam ng lahat na napakaswerte ni Hong Dali, ngunit hindi ba masyadong nakakatakot ang swerteng ito? Bigla siyang naging maharlikang pamilya ng Shenglong, at tiyak na siya ang pinakapaborin. Malalaman mo ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paraan ng pagtingin sa kanya ng matandang babae kumpara sa paraan ng pagtingin niya sa iba. Lola, ayos lang ako. Matamis na sabi ni Hong Dali at mabilis na inaliw, maangin sa labas, bakit hindi tayo pumasok sa loob at mag-usap? Oo, pasok ka. Kung tutusin, sumabog man ang bagong lupa, hindi nito mapapahiya ang matandang mag-asawa. Madam, hinding-hindi nila tatanggihan ang mga salita ni Hong Dali, kaya't sila ang nanguna at pumasok sa bahay. Pagdating sa kwarto, walang nang ahas na magsalita. Ang unang ginawa ni G. Haong ay banggitin ang usapin ng matataas na ranggo. Dali, pakisabi sa akin, ano ang nangyari sa matataas na noble ng Dimo Star Territory? Inatake kanila. Ang mga pusa at asong ito ay talagang nangangahas na salakayin ng aming pamilyang Hong. Masyadong madali para sa kanila na hindi sila bigyan ng leksyon. Pinalayas niya muna ang mga nangungunang kadra. Siyempre, bilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenglong, miyembro din siya ng pamilyang Shenglong. Para sa maharlikang pamilya sa mga maharlikang pamilya, kailangang ayusin ang mga account pagkatapos ng pagkahulog. Sayang naman kung hindi nila ito tuturuan ng leksyon sa pagkakataong ito. Paano mapalampas ni Hong Dali ang magandang pagkakataon? Agad niyang sinabi sa matanda ang lahat ng nakangiti. Galit na galit ang matanda at ang matandang babae. Ang mukha ng matandang lalaki ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo at sinabi niya, itong mga matataas na tao ang mga maharlika ay napakasuklam. Halika rito. Kamahalan, narito ang aking mga nasasakupan. Agad namang pumasok ang mga guard. Babalik ka sa Shenglong Planet at magpapadala ng fleet sa punong tanggapan ng mataas na ranggo na ito. Ang mga salita ng matanda ay labis na nangingibabaw, ihanda ang lahat para sa akin. Pagdating nila, kung hindi sila magbibigay ng kasiyasang solusyon, sisirain mo lamang ang kanilang punong tanggapan. Oo, aalis na ang mga tanod. Tumindig ang mga butas ng bawat isa nang marinig nila ito, at nanlamig ang buong katawan nila. Tila walang bagay na hindi makatwiran, ngunit mas hindi makatwiran. Ang matataas na ranggo na maharlika ay dating nagpapakita ng kanilang kapangyarihan, ngunit ngayon ay nakilala na nila ang mas makapangyarihang pamilya ng hari ng Shenglong. Sa pagkakataong ito, maaaring sila ay ganap na nalulumbay. Wahahaha. Asteg. Kabanata 1030 Prinsipe Hong Dali. Pagkaalis ng mga gwardya, tiningnan ng matandang babae ang mga babae sa pangkat ni Hong Dali na nakatayo ng may paggalang, tumangala sa itaas at pababa, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, munting sinta, ito ba ang lahat ng iyong mga babae? Nil-arrow niya ang kanyang mga kamay. Ang dalawang bato ay binigkas sa napakapaglarong tono. Ito. Iyon. Hindi alam ni Hong Dali ang ibig niyang sabihin, ngunit sa oras na ito, anuman ang sabihin niya, kailangan muna niyang protektahan ang mga ito, upang hindi mapuko ang kulog ng marahas na lola na ito. Well, oo, sa palagay ko. Sa orihinal, sa oras na ito ay katumbas ng panahon na walang ideya ang biyenan kung anong henerasyon ng kanyang apo, kaya medyo kinakabahan pa rin si Tang Moxon at ang iba pa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagustuhan lang ng matandang babae si Hong Dali at niloko siya ng walang anumang dahilan. Bueno, bago tayo dumating, hindi ka natakot sa matataas na maharlika at pinili mo pa ring makasama ang aking munting sinta. Ito ang dahilan kung bakit ito ay napakabihirang. Okay. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, pakiusap, tanggapin mo ang mga babaeng ito, munting sinta, bahagi rin tayo ng maharlikang pamilya ng Shenglong. Sinong prinsipe ang walang 12-dosenang asawa? Pero tingnan mo ito. Medyo mataas ang pamantayan ng mga babaeng ito. Kung gusto kong direktang humanap ng 12-dosenang asawa para sa iyo, baka hindi ako makahanap ng may ganoong mataas na pamantayan sa ngayon, kaya hindi ako nagmamadali. Anyway, gaano ito kahanga-hanga? Ikanaway ng matanda ang kanyang kamay, ito ang ritmo ng direktang pagbubukas ng harem para kay Hong Dali. Siyempre, isa rin si Hong Dali sa 5 mabubuting binata noong ika-21 siglo. Tungkol naman sa asawang ito. Sapat na ito, tama na. Naku, Lola, napakamot ng buhok si Hong Dali sa kahihiyan, hindi ko kailangan na mag-alala ka sa kasal ko, haha. Sa totoo lang, takot talaga siyang makahanap ng 12-dosenang asawa para sa kanya.
Oo, sinabi mong natutulog ka ng isang tao sa isang araw, at tumagal ito ng ilang buwan. Ikaw maliit na bastard. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng paghanga, paano hindi mamumulaklak ang mga binhi ng aking pamilyang Hong kahit saan. Sabi niya, eto na, siya. Muling lumuha, nako, kasalanan ko sa simula. Kung hindi ko pinilit ang aking junior na magmadali, bakit siya tatakbo ng palihim sa bahay? Ngunit ang pag-alis na ito ay naging isang palem. Sinabi niya ito, lahat ng naruroon ay naramdaman din. Isipin mo na lang, sinong ina ang mas makakabuti kung ang kanyang anak ay tumakas sa bahay dahil ang kanyang anak ay nakipag-away sa kanya, makita lamang ang kanyang palem ng tuluyan. Lalo na dahil siya ay mula sa Shenglong Royal Family, ang kanyang lifespan ay natural na medyo mahaba. Hindi bababa sa ilang daang taon. Gaano kahirap ang mga mahabang araw na ito? Lola, tapos wala ka pang anak noon. Nagulat talaga si Hong Dali dito. Sa paghusga sa edad ng matandang mag-asawang ito, dapat ay daan-daang taong gulang na sila. Nang umalis ang kanilang ninuno na si Hong Jun, hindi na nila siya gusto. Nagtataka siyang nagtanong, nasa dati mong lugar? Mayroon ka bang mga kapatid na lalaki o babae? Sa pagtingin sa mga mata ng mga tao sa paligid niya, dahan daw ang sinabi ni Mr. Hong, hayaan mo akong gawin ito. Nagpakilala muna siya, hayaan mo muna akong magpakilala. Ako si Hong Xingyo, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Hong ng maharlikang pamilya ng Shenglong. Itinuro niya ang matandang babae, ito ang asawa kong asawa, si Hua Yaling. Kinawayan ng matandang babae ang lahat. Hong Xingyo, Hua Yaling. Ang pangalan ay talagang isang magandang pangalan, ngunit kapag ipinare sa edad, ito ay may isang pakiramdam ng kagalakan. Siyempre, walang nang ahas tumawa. Ngayong nagpakilala na ako. Sumunod, si Hong Xingyu, ang pinuno ng pamilyang Hong ng maharlikang pamilya ng Shenglong, ay nagsimulang magsalita, iyon ay mahigit 150 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon kami ni Yuling ng isang anak. Sa oras na iyon, napakasaya namin na ang buong planeta ng Shenglong ay dumating upang batiin kami. Talagang napakasaya namin, at pagkatapos maipanganak ang bata, siya ay talagang napaka-cute na batang lalaki. Pinangalanan namin ang batang ito na Hong Jun, na walang espesyal na kahulugan. Gusto ko ang pangalang ito. Si Junior ay napakatalino mula pa noong bata siya, napaka-cute, at chubby. Noong bata pa siya, kamukhang-kamukha niya si Dali. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung bakit napaka-cute ng matandang mag-asawang Hong Xingyo. Gustong-gusto ko si Hong Dali kung titingnan mo ng maigi ang lalaking ito ngayon, makikita mo na talagang napakalapit niya sa hitsura ni Hong Jun sa mga talaan puno ang langit at bilog ang lupa, at masasabi mo sa isang sulyap na ito ay isang pagpapala. Hoy, pakiusap huwag mo akong tignan ng ganyan, nahihiya ako, ngumiti si Hong Dali, na tila pinagsasamantalahan at binubugbog. Siyempre, sa oras na ito, ang kanyang mga kapatid sa pamilya ay wala nang nararamdamang inggit, paninibughuopoot ang marahas na matandang babae na si Hua Yaling ay nakaupo doon, at sinumang maglakas loob na magbigay sa kanya ng tingin ng pagkasuklam ay mabubugbog hanggang mamatay. Tumingin si Hong Xingyu kay Hong Dali nang may pagtataka at nagpatuloy, sa kasamaang palad, nang maglaon, nagkasakit si Junior nang gamitin niya ang kakaibang kakayahan ng aming pamilyang Hong, na phase teleportation. Phase teleportation. Nang marinig ng lahat ang salitang ito, agad nilang naintindihan. Nang dumating ang Zerg sa Earth, ginamit ni Hong Dali ang kakayahang ito ng bloodline para iligtas si Bai Heko. Sa simula, lahat ay hindi nag-iisip tungkol dito. Ngayon, nang makita nilang pinatay ni Hong Xingyo ang Diyos na si Renny sa isang iglap, napagtanto ng lahat kung gaano kahanga-hanga ang kakayahang ito. Libre lang yan diba? Simpleng walang talo. Lumalabas na ang kakayahan ay tinatawag na phase teleportation. Bulong ni Hong Dali, nagulat ako nang ginamit ko talaga ang kakayahang ito. Ito ay natatangi sa aming pamilyang Hong. Si Hong Wigyo at iba pa ay masigasig na tumingin sa kanya. Tumayo ka. Mga kaapo-apuhan din sila ng pamilya Hong at Hong Jun. Siguro kung mayroon din silang kakayahan na ito. Haha, hindi lahat ay may phase teleportation. Umiling si Hong Xingyo, sa madaling salita, ang kakayahan sa bloodline ng ating pamilyang Hong ay minana mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at ganap na random. Kung mayroon ka nito, mayroon ka nito. Kung wala ka nito, paano mo ito isasabuhay? Ni hindi mo ito maisasanay. Ayun, pagkasabi niya nun, gusto na agad samukan ng dugo yung iba. Talagang dinadala nito ang lahat ng mga benepisyo sa Hong Dali. Ngunit sa isang kisap mata, sikat si Hong Dali sa pagprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Kung mag-isa siyang magtagumpay, siguradong susundan siya ng barkada niya ng mga manok at aso sa langit. Hindi sa banggitin ang pagtanggap ng parehong pagtrato bilang Hong Dali, hindi bababasa siya ay sigurado na may mukha sa universo. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang lahat ay nakaramdam ng kalmado mabuti na maging isang kagalang-galang na mayamang tao at walang dapat ipag-alala. Itong munting bastard natin, sabi ni Lan Roxy na may luha sa kanyang mga mata, sinisira ko siya ng wala, talagang pinagpala siya ng kalikasan. Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang kamay, binigyan mo ako ng isang mabuting anak. Haha, kayo ang mga magulang ni Dali, tama ba? Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paraan ng pagtingin ng dalawa kay Hong Dali, nakilala ni Hong Xingyo ang kanilang pagkakakilanlan,
tumango ng may kasiyahan at sinabing, isinilang mo ang isang mapagmataas na anak ng aking pamilyang Hong. Siya ay kabilang sa aking pamilyang Hong. Bayani. Nagmamadaling sumaludo si Hong Wigyo, hindi ako nangangahas na kunin ito, hindi ako nangangahas na kunin ito. Ang matandang babae ay nag-ingat at tiniyak ang iba, syempre, dahil ang lahat ay mula sa aking pamilyang Hong, tiyak na walang sinuman sa buong Shenlong Star Realm sa hinaharap. Ang mga tao ay naglakas loob na ipakita sa iyo ang mukha. Ang dugo at iba pang mga bagay ay lahat ay itinakda ng kapalaran. Sa madaling salita, maliban sa aking maliit na mahal na si Dali, aalisin namin ang iba, at gagawa kami ng mga pagsasaayos, ipinangako ko sa iyo na masama ang pakikitungo sa iyo. Napagpasyahan niya na, dahil lahat tayo ay mga inapo ng maharlikang pamilya, tiyak na hindi tayo magdaranas ng anumang pagkawala. Agad na tumango ang panganay na si Hong Tu bilang pagsang-ayon, maraming salamat. Well, marami pa rin siyang taong gulang, at si Hong Xingyu ay lolo rin niya in terms of seniority, pero kung tutuusin, hindi niya ito mapangalanan. Okay, ipagpatuloy ko. Huminto si Hong Xingyu, at sa pagkakataong ito ay medyo malungkot ang kanyang tono, ang sakit na iyon ay talagang nagpahiwalay sa aking pamilya Junior magpakailanman. Kinalikot ng matandang babae na si Hua Yuling ang dalawang bato sa kanyang kamay, ibinaba ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Obviously, lahat ng tungkol kay Hong Jun ay palaging magiging masakit sa kanyang puso. Pagkatapos gamitin ni Junior ang kanyang bloodline ability that time, may biglang nangyari sa kanya. Sinabi ni Mr. Hong Xingyu sa seryosong tono, malinaw na mas mahina ang kanyang katawan. Sa simula, ito ay isang pagbaba lamang ng lakas. Nang maglaon, dahan-dahan, ang lahat ng mga mapagkukunan na ginugol namin sa kanya noong siya ay bata pa ay nabaligtad. Maaari mong isipin ang kawalan ng pag-asa na siya ay nagsusuka ng dugo araw-araw, at ang kanyang lakas ay bumaba mula sa antas ng bituin hanggang sa isang ordinaryong tao sa loob lamang ng 2 taon. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Starfield level. Oo naman, sa itaas ng stellar level, mayroong mas malakas na Starfield level. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ng lahat kung gaano kadesperado ang matandang mag-asawang ito. Isang star level na powerhouse ang bumagsak sa lakas sa loob ng 2 taon, at pagkatapos ay direktang bumalik sa antas ng isang ordinaryong tao. Hinanap namin ang lahat ng pinakamahuhusay na doktor at genetic expert. Mataimtim na sabi ni Hong Xingyu. Hindi kalabisan na sabihin na kahit na may isa sa 10,000 na posibilidad, ang aking anak na militar ay hinding-hindi aabot sa puntong iyon. Sinasabi ng eksperto sa henetiko na hanggat mayroon siyang mga gene, maaari siyang lumikha ng isang malapit perpektong katawan. Artificial na Diyos. Haha, iyon ang lahat ng natira mula sa eksperto sa henetiko sa ilalim ng aking utos. Minsan ay sinabi niya na ang tanging paraan upang maibalik ang lakas ng isang general ay ang pagpapanumbalik ng lakas ng isang general. Ang artificial na Diyos ay walang emosyon at walang sangkatauhan. Kung wala ang sangkatauhan, paano pa rin tayo matatawag na tao? Oo naman, tumanggi si Junior. Tumulo ang luha sa mga sulok ng mata ni Hong Xingyu. Sa kanyang lakas, paano ito magiging posible kung hindi naman talaga siya nalulungkot sa isang tiyak na lawak? Ipinagpatuloy niya, ang sakit na mayroon si Junior ay isang sakit na tinatawag na Reverse Evolution Gene Sequence Defect Reduction Syndrome. Ang sakit na ito ay hindi nagdudulot ng anumang panganib sa buhay, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay mayroon siyang sakit na ito. Anuman ang mga elixir na ginagamit at kung anong mga pamamaraan ang ginagawa, kapag nangyari ang sakit, ang lahat ng mga nakaraang tagumpay ay maibabalik sa loob ng 2 taon. Junior ay tinawag na numero 1 henyo sa maharlikang pamilya noong siya ay bata pa, ngunit siya ay 16 lamang. Nakakainggit na maabot ang Star Realm level sa murang edad pa lang. Mapait na ngumiti si Hong Xingyu at umiling, nakakalungkot na dahil sa kanyang titulo bilang numero 1 henyo, minamaliit siya ng hindi mabilang na mga tao matapos siyang magkasakit. Hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano sa labas, ngunit sino ang hindi pamuna at kumikislap ng lihim. Paano kaya? Junior. Magtiis ng napakalaking pagbabago ng ang isang henyo ay naging isang walang kwentang tao. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na magchismis. Sayang naman ang anak kong militar na mabait at sinabing malayong magkapatid ang mga iyon kaya wala akong magawa. Damn it, all of them are just bastards who are just added insult to injury. End of this chapter.